Ayun, viewers. Hello guys, ay mag-start tayo. 'Pag ilan na ba tayo viewers dito sa page. Hello everyone, taga saan kayo? So nice nakapag monthly webinar ulit tayo. Meron pa ditong ano, nakita ko naman yung ano, yung chats. Hello everyone, good evening. Hindi, yan. Good evening. Hello everyone. Taga saan kayo guys? Mga watcher natin, mga ano natin viewers dito sa pre-webinar. Ayan, nabasa naman natin yung mga chats niyo dito. Um, Yan, pag may mga questions kayo, chat lang kayo dito sa ano natin, yun sa Facebook post, yung sa pre-webinar na post. Yan, para masagot natin. Ayan, narinig ko nga yung boss ko dito Ayan, from Marinduque. Meron tayong taga Marinduque, Pampanga. Taga ano naman ako, Cavite, guys. Um, First time niyo ba mag-join sa monthly webinar natin? So actually monthly yung webinar. Kaso parang dinidelete na ni Facebook yung ano, yung mga videos sa nawala na sa page yung mga videos natin. Yung monthly webinar na videos. Ayan, from Cebu City. Actually, paano nakapunta sa Cebu? Ay, nakapunta na pala sa Cebu. Ayan. Hello guys. Good evening. Madami tayong mga uh, di-discuss about sa accounting, bookkeeping. And so, hello everyone. Good evening. Um, Saan na ba tayo? Ayan, nawala yung ano natin webinar dito. Ayan, so I'm Coach maybe I'm Coach Mary Ann Bantog. So, di-discuss natin and yung topic natin today, Introduction to Freelance Accounting Bookkeeping. Yan, so for sure, may alam kayo sa accounting bookkeeping kaya naging interested kayo sa webinar. So napakadaming tatanong paano kayo mag-freelance ayun sa accounting bookkeeping natin. So pwede na kasi kayo ngayon magtatrabaho sa bahay lang. Tapos ayun yung mga, especially yung mga accounting graduates natin, pwede na kayo magtatrabaho sa bahay. Kasi nga meron na tayo yung mga cloud-based accounting software na pwede nyo gagamitin nga. So ang ano lang dun, magsa-sign up lang kayo dun sa mga ano sa mga cloud-based accounting software like yung QuickBooks. Meron na kasi tayong mga accounting software nga na ginagamit ngayon. So, ayan, pwede na kayong magtatrabaho na lang sa bahay. So, meron lang kayong dapat na ano, internet. Syempre, kailangan yung internet, yung laptop. Important yan. Meron kayong internet, laptop, tapos pwede na kayong magtatrabaho sa bahay ngayon. So, ayan. Ang ano pa doon, maganda kasi pwede kayong magtatrabaho na sa mga international client. So, pwede na kayong ikita ng dollar, ayun, mga dollar na yung mga sahod nyo. Pag natutunan nyo to sa freelance accounting bookkeeping. Ayan, so, yan, usually yan yung makikita niyo mga job post 'pag mag-a-apply kayo online. Kasi madami yan, merong mga job sites na ngayon na puwede niyong applyan. So napakadaming opportunity ngayon, especially ngayong ano, bare months sobrang daming mga job post sa accounting, bookkeeping. Eh, kasi sa ano kasi nga yan, lifeblood ng business yung accounting natin. Kaya napakadami yan mga makuha kayong mga job post, ayan, puwede kayong mag-a-apply dun sa mga job post, sa mga job sites. Especially 'pag alam niyo na yung sa Upwork. Sobrang daming job post dun. Ngayon, ano na, ang dami ng mga job post dun kaya pwede na kayo kumuha ng multiple clients dun sa Upwork Ayan, so yung pinaka-top na freelancing site, yung Upwork, maganda magsa-sign up kayo dun. Tapos yung ano kayo, mag-apply kayo sa mga job post na mayroong nakalagay na QuickBooks, mga ganun. Kasi ayun yung mga ano yung mga sikat na accounting software ngayon na ginagamit sa ibang bansa.
So maganda yung cloud-based kasi 'pag cloud-based yung accounting software mo na gagamitin sa business, puwede mo na kasi dun i-integrate yung mga operation website, any website puwede mo ng integrate ngayon sa QuickBooks yung accounting software. Kaya na-automate na lahat yung mga data entry, pagpapasok yung mga data, yung mga sales sa mga e-commerce sites, mapapasok mo na lahat dun agad sa QuickBooks dun sa accounting software na ayan, usually dapat meron kayong skills nun, dapat matutunan niyo yun yung mga accounting software para ayun matutulungan niyo talaga yung mga clients natin sa accounting. Ayan, so ayun yung madi-discuss natin, yung introduction sa freelance accounting, bookkeeping, paano kayo kukuha ng clients online, paano paano kayo mag-a-apply, and napaka-importante yun yung meron kayong mga optimized na resume, cover letter, yung mga portfolio, ayan meron kasi yun sa ano natin sa paid training. Ayan, so mashi-share yun ngayon ay para matutunan niyo paano kayo mag-a-apply na online as freelance accountant bookkeeper. And so for sure kilala niyo na ako guys kasi actually monthly 'to ginagawa natin yung sa webinar para madami ngang makakaalam na puwede na pala kayong magtatrabaho sa bahay lang. So puwede na kayong magtatrabaho sa bahay lang talaga ta's kumikita na kayo ng dollar. Actually sa accounting kami ngayon yung 'pag mga ano ka na, expert ka na sa accounting, yung talagang bihasa ka na sa QuickBooks kasi nga ang dami mo na nakuhang client sa ano, sa mga freelancing sites. Nagdedemanda kami ng matataas na rate, like, ayun na 3,000 isang project, $3,000 isang project, gano'n na yung mga sahuran na, eh. 'Pag mga expert ka na sa accounting, yung fixed rate na. Pero 'pag mga hourly rate naman, 'pag kunyari hourly rate kayo mag-o-offer, 'yan, 'pag mga ano na, expert na, madami ng mga client, nagde-demand na 'yan, $25, $20, ganyan. Pinakamababa sa mga graduates natin sa training, 'yan usually $8 talagang ine-recommend ko sa mga students sa training, mag-$8 na sila. So magkano yung $8, magkano na yung exchange rate natin, 'di ba, nasa magkano na 'yan, nasa 56 ba o 55 ang isang dollar. So, puwede kayong kumita dito yung isang buwan niyo na sahod, puwede niyong kitain ng isang week, eh, 'pag dito sa ano, 'pag nag-freelance kayo. Ta's ang maganda talaga, puwede kayong ano, kukuha ng multiple clients especially kung ma-automate mo na yung trabaho dun sa accounting software ng client. So, ayun tinuturo natin sa training, paano niyo siya ma-automate, yung trabaho, yung mga expert tips, mga strategies, tips na para magawa niyo yung mga trabaho sa mga accounting clients, ay madi-discuss lahat yun dun sa paid training actually. Ayan, so for sure kilala niyo na ako guys. So I'm Coach Maybe, Coach Marian Bantog. So I'm 33 years old, Bachelor of Science Accountancy graduate. I graduated cum laude. Saka ayun nga meron na akong 3 kids. Actually nag-start ako ng magtrabaho sa accounting, nung ano pa, 2012 pa yun, eh. So sa ano ilang taon na din ako nagtatrabaho sa accounting. Pero nag-start ako siyempre as a corporate sa ano yun, eh, nag-start ako nag-start ako ng freelancing after kong, maging accounting supervisor sa Alabang. So nagkaroon na kasi ako ng baby nun, kaya ayun napilitan na akong ano, mag-ibang mag-ibang trabaho. Tapos yung nakuha kong client, Singapore client, after nun, ayan ano pala siya, gumagamit ng QuickBooks Online. So dun ko nakilala si QuickBooks, ayan. So usually sa mga job post guys, sa inyo makikita niyo yung mga QuickBooks na mga hinahanap, QuickBooks, bookkeeper, yung mga magagaling daw sa QuickBooks, yung mga Pro Advisor, yung mga QuickBooks Pro Advisor. Yan, so actually ano kami pioneer kami sa QuickBooks no'n, parang 4 lang kami no'n na mga na Pro Advisor sa QuickBooks kasi nung nakilala ko 'yon, yung Singapore client ko, ayan, nalaman ko na may certification sa QuickBooks, and do'n nag-take ako ng certification sa QuickBooks, nasama ako sa Pro Advisor Directory Listing. Tapos yun, ang dami ko ng nakukuhang client din after na nung nakapag-take ako ng certification. So, dun ako nagkaroon ng first client sa Upwork nung nagkaroon ako ng certificate sa QuickBooks. Ayan, so napaka-important talaga yung certification especially kasi ano, magbo-boost talaga yung confidence mo 'pag mag-a-apply ka online 'pag meron kang mga certificate, eh. Ayan, so nagkaroon ako ng certification sa QuickBooks no'n nung 2017 'yon, nung nag-apply ako sa Upwork. Tapos 'yun, do'n ako nakakuha ng ano ko, ng first client nung nagkaroon ako ng certificate sa QuickBooks. Ayan, so yung sa QuickBooks naman, ayan, since meron na akong certification and tuloy-tuloy na siya, eh, once na nagkaroon kasi kayo ng first client do'n sa Upwork, meron kasi siya yung feedback.
na magre-rating dun yung client. Ayun, tuloy-tuloy na nun nakakuha ako ng multiple clients na sa Upwork. So, nag-start ako ng freelancing yung 2017. Ayan, meron akong 13 years account experience. Then, actually, ayan, trainer tayo sa FH Moms before. So, for up to now, and nasa ano na, 13,000 na yung naturuan natin sa QuickBooks kasi sobrang ano talaga, madaming nagre-refer sa training natin na madami silang tutunan sa training kasi nga napakadami niyo talaga matutunan sa training. And ayun, ano yan, puro mga Tagalog and ay madali talaga maintindihan kasi nga Tagalog yung mga videos natin sa training. And so Elite QuickBooks Pro Advisor ako, so ibig sabihin na madami ka ng client nga sa QuickBooks. Ayan, so ito yung ano ko guys, yung sa account ko. Pa-check nyo naman ako sa, ano, sa social media. Asan ba yung ano ko dito? Ayan. Ayan, ma-check nyo naman dito. Bakit may lumalabas na ano? May nalabas na, wait lang. Makita yung stop, hide. Ito, okay. Ayan, so dito sa, ito yung sa ano natin eh, yung sa Facebook page. And sa 100,000 na yung followers natin. Dito sa FB page. Madami na kasi tayo tutulungan ng mga students nga sa accounting, sa freelance accounting bookkeeping, yung mga madami tayong mga students na nakakuha na ng mga clients after ng ano ng graduation sa training. Eh pag chinek niyo yung sa albums natin dito, yung mga testimonials ng mga graduates natin sa training, ay makita niyo naman yung mga dito. Dami talagang natututunan yung mga students na nag-join sa training. And ayun ano, madami na din nakakakuha ng client after ng graduation sa training. Kasi nga, share natin dun lahat yung mga tips, yung mga ginagawa kong mga strategy. Pag mag apply online, paano nyo siya kakausapin yung client, paano mo ine-negotiate yung, ano mo, yung proposal sa client. Ayun, so, madidiscuss ka sila talaga yun sa paid training. Ayan, so, ito yung sa, ano ko, yung sa, um, yung sa Facebook ko, makita nyo doon yung Credly badge, yung meron ako doon yung sa Credly profile. Yan, so pag nag-join kayo sa training guys, ay magkakaroon kayo yung Credly na profile sa QuickBooks. So ano to, verifiable to, makikita to ng prospect client nyo. Lagi nyo siyang isasama sa, lagi nyo itong isama sa ano sa proposal nyo sa cover letter pag mag-apply kayo online. Kasi pag mag-apply kayo online, ay kailangan meron kayong cover letter na optimize yung catchy para napapansin nga ng client. And so, maganda meron kayo ilalagay palagi doon yung Credly profile nyo. Lalagay nyo doon see my verifiable credentials, mga ganyan. Lagay mo doon sa, ano, sa proposal. Ayan. So, ano to, verifiable to yung Credly badge. Makukuha nyo siya. Yung pag nag-take kayo yung certification sa QuickBooks, ay meron ako doon yung sa, ito yung sa certification. Kasama to sa training. Kasama to yung shortcut tips paano nyo mapapasa agad yung exam. And so verifiable yan. Napakaganda to, malalagay nyo sa mga online profile pag mag-a-apply kayo online. And kasi talaga makikita ng client na wow, alam nito yung QuickBooks, kaya nitong gawin yung trabaho. Yan. Ayan. Tapos yung ano, yung sa training kasi pag nag-join kayo dun guys, maganda siya kasi meron dun yung ano, yung badge sa training, pag natapos niyo siya, yung graduation, pwede mo siyang malilink doon sa Credly profile niyo. Kaya yan, makikita doon ng client na, ano nga, kasi yung doon yung sa Credly niyo na profile doon yung sa Credly na certificate, yung sa na malilink nyo doon yung sa Accredible, sa training, ay makikita doon na nakatapos kayo na 40 hours sa online accounting course pag natapos nyo sa paid training. Tapos ano yan, verifiable yan eh. And meron kayo doon makukuha ang badge na pwede nyo siya malilink sa mga social media sites nyo. Ay makikita din doon ng client na nakapag-hands-on activity kayo sa QuickBooks. Yan, so sa zero. Tapos napasa nyo yung sa zero sa QuickBooks exam and natapos nyo nga yung sa hands-on activity. Kasi madaming mga hands-on activity dun sa training eh. Tapos yung verifiable nga yung credentials nyo dun. And ayun nga yung sa makukuha nyo yung certificate of completion sa training, ma-add nyo siya dito sa Credly profile nyo sa QuickBooks, yung sa QuickBooks na mga badge kasama ng QuickBooks badge. Then sa ano sa skills wallet ay makikita yon yung mga additional pa na mga skills nyo and masasama doon yung sa zero kasi actually yung sa zero wala pa siya yung ano eh ka-tie up na badge na website nga. Si QuickBooks meron siya yung sa ano Credly.
Ayan, so malalagay niyo doon yung makukuha niyo certificate of completion sa training doon sa Credly badge niyo. And maganda siya pang-pa-boost nga ng profile kasi makikita doon ng client na certified kayo sa Xero, yung sa QuickBooks nga, and also yung mga nakapag-hands-on activity kayo sa QuickBooks gamit dahil doon sa training natin. Ayan, so yung malalagay niyo yun, yung certificate of completion doon sa ano nga, sa Credly badge niyo. Pagtatapos niyo yung certification doon sa QuickBooks. So kasama yun sa exam, ay sa ano, ay sa activities natin, yung exam, para mapasa niyo siya guys, yung ano, yung sa, yung sa exam. Ayan, so ayun yung ano, yung sa Credly, ay meron ako niyon, yung makikita niyo to sa ano ko, sa profile ko sa FB. Kasi may share nga ako doon yung mga nakuha kong clients sa ano, sa Upwork. Ay nakuha ko nung August 3 ng isang client doon yung sa US na $20 per hour. And pwede na kasi kayong kukuha ng multiple client nga, especially kung um, yung meron na kayo yung process talaga, yung strategy na ginagawa para matapos agad yung trabaho. Kasi meron kami share doon sa training, yung parang matatapos mo agad yung ano, yung sa data entry. Kasi yun talaga yung pinakamatagal gawin. Pag nag-accounting kayo guys, yung sa data entry. Maano yan, matagal talaga yon yung sa recording ng mga bank statement, yung mga recording ng mga credit card. Kasi usually ayun yung gagawin nyo eh. Ayun yung ina-outsource talaga sa mga ano sa mga Asian countries yung data entry. So usually more on bookkeeping yun talaga yung trabaho nyo sa accounting pag ano naghanap kayo ng mga trabaho sa ano sa mga job sites. Kasi ayun talaga yung ayon-ayon ng mga CPA sa ibang bansa yung mga data entry, tinatamad sila diyan yung mga recording ng mga bank transaction, yung mga bank statement, yung recording ng mga credit card. Usually kasi ayun nga, ayun gagawin niyo yung ano yung sa recording ng mga bank transaction, yung mga ano yung sa business yung mga deposit nila, yung mga withdrawals. Ayan, so hingi kayo palagi nun yung mga bank statement sa kanila. Ayan. So usually yan meron kayo niyan yung Google Drive na doon sa Google Drive dun lahat yung mga client niyo tapos ayun lalagay niyo lahat dun yung mga bank statement nila. Bibigyan nila kayo ng copy niyan. Saka yung QuickBooks Access nga, yung sa accounting software na Access. So, ang ano kasi yung cloud-based nga siya si QuickBooks. So, pwede na sila magbibigay ng mga access sa inyo online. Yung ano access nila sa accounting software nila, magbibigyan kayo ng access. So, magla-login lang kayo. Tapos yung ma-access niyo na yung ano nila, yung mga books nila. So, ganito yung sa QuickBooks guys magkakaroon kayo ng ano, ng QuickBooks account. Magkakaroon kayo ng free na lifetime QuickBooks account pag nag-join kayo sa training. So, may ginagawa kaming work around doon para libre siya, maging libre yung ano niyo, yung access niyo doon sa QuickBooks. So, ayan, doon papasok lahat yung mga client nyo doon sa ano, sa clients tab, doon sa QuickBooks nyo. Tapos yun, mag-login lang kayo doon. Ma-open nyo na yung mga accounting nila, yung mga accounting, yung QuickBooks account nila. Tapos doon na kayo mag-record ng mga transaction. Yan, so dapat meron kayong access doon sa QuickBooks nila. Tapos yung mga statement nga, nakalagay dun sa Google Drive, i-share nila yon para makapag-work ka na. Doon lang sa bahay, mag-work ka lang sa bahay nyo. Hindi ka na pupunta sa ibang bansa. Tapos yung pagsasahod na kayo, bigay mo lang sa kanya bank account mo kasi pwede na ngayon sa sahod na ano direct na sa bank account niyo ipapadala ng client yung sahod. Like kunyari ano kasi meron silang gusto na payroll or nga meron silang ginagamit na mga payroll na software na pwede na magta-transfer ng funds from US bank to ano to international bank. So pwede na yun direkta na agad sa ano niyo sa mga bank account niyo kahit mga peso account 'yon. Yan so meron ako yung client na ano na mga client na nag-transfer na agad dun sa BPI ko na account pag ano sahuran tapos ano na yun direct na yun sa bank mismo pag gumamit nga sila ng mga payroll software na ayun nga pwede din magbayad ng mga contractor yung mga non-US contractor. Yan, pwede din sa PayPal. Madaming ways para makuha yung mga sahod sa mga client. Ayan. So make sure lang talaga may signed contract kayo palagi, engagement letter para sure na magbabayad sila. Ayan, so yan, pwede kang kukuha ng multiple clients, especially kung kunyari na-automate mo na nga itong client na to, natapos na yung catch-up cleanup ng books. Usually kasi yun lang talaga yung matagal, yung sa catch-up cleanup ng books. Once na na-automate mo na siya, mabilis na lang yung monthly bookkeeping eh. So pag monthly bookkeeping na, ayan, ah pwede ka na kukuha ng additional client no, kasi automated na siya. Yung na-automate na sa QuickBooks ngayon, ang dami ng mga tools na pwede nyo gagamitin sa QuickBooks. Accounting software to guys, na ay matatapos nyo agad yung trabaho pag ano. Pag tutunan nyo yung mga tools na ginagamit dito, meron dito yung sa mga recording na
um, iba-batch import mo na lahat. Gagamit ka lang ng ChatGPT, yung mga AI chat natin para matatapos agad yung trabaho. So normally, ang pinaka talagang uh, ina-outsource sa accounting, yan yung mga bookkeeping task kasi sobrang dami kasi yan, like yung mga bank statement, ang dadaming pages nun. Ay, papa-record nila sa iyo yan. Dapat kaya mo siyang ma-automate na ngayon na mabilisan na. Kasi meron na yun yung mga pwede nyo gagamitin na tools para ma-automate na siya, guys. Eh. Kaya, ayan, ano na lang, kaya niya siya, especially kahit mga non-accounting graduate, kaya-kaya na. Since, ayun nga, madami tayong mga share na mga strategy doon din sa mga video sa training. Paano niyo siya magagawa yung mga trabaho online. So usually, yan yung mga makuha niyo task dyan, yung sa recording and transaction, yung matrabaho talaga yung sa recording ng bank credit card, yung mga loans ng client, and so kailangan meron kayo ng mga bank credit card statement na ayun nga, ano yon bibigay sa inyo ni client yon PDF statement ng mga bank credit card. Ayan, para marirecord nyo siya dun sa QuickBooks account nila. So, magbibigay na lang sila ng access. So, ang ganda ng QuickBooks, guys, kasi, ay nga, pwede mo na din siya ma-automate. Like, hindi mo na siya i-manual kasi pwede mo na ngang, pwede ka na mag-import ng PDF dyan sa QuickBooks. Tapos, ay nga, hindi mo na siya i-manual na pa isa-isang recording. Tapos, meron din dyan yung, pwede nyo na siyang i-automate nga yung mga sales data. Hindi mo na siya i-mano-manong i-record sa QuickBooks ngayon kasi pwede mo na siyang i-sync integrate like mga e-commerce sites, pwede mo na integrate ngayon sa QuickBooks kahit anong website yan na ginagamit ni client sa operation nila. Pwede mo nang integrate ngayon sa QuickBooks kasi nga cloud-based siya eh. Nasa internet siya. So, kahit anong website yan, pwede mo na integrate doon. So, hindi mo na imamano-mano yan, imamanual na recording sa QuickBooks ngayon. Pwede ka nang automate nun. So, ayun, na siya, real time, pupasok na doon sa QuickBooks. So, kita agad ng client kung meron siyang kumikita ba siya, kung nalulugi na ba siya sa business. Kasi every time nagpapasok yung data sa QuickBooks, guys, nag-automate na din yan, nag-generate na yung financial statement ng balance sheet saka profit and loss. Kaya automated na lahat ngayon eh. So hindi na kagaya daw sa dati na Excel tayo na hirap talaga sa Excel eh kasi kailangan marunong ka pa sa mga formulas, yung mga functions. Pero ngayon, dahil sa mga automated na yun, yung mga sobrang mga high-tech na ngayon na mga accounting software, hindi na kayo magmano-manong compute eh. Meron na ngayon yung mga third-party apps pa na ginagamit sa QuickBooks. Pag kinonect nyo sa QuickBooks yan, automated na yung financial analysis, nag-automate na, instant na, nag-generate yun. Mga detailed pa siya ng mga KPI analysis, mga ganun. Na-automate na siya ngayon lahat kasi nga meron ng mga AI nga eh, mga advanced na ngayon. So dapat nalalaman niyo yun kasi pag ganyan, ang bilis na kumita eh. Tapos ayun nga, mga dollar yung sahod niyo, tapos ang dami niyong nakukuha mga international client. Eh, yung mga international client usually talagang mababait yan eh. Mas mababait pa yun sa mga local clients natin eh, mabilis kausap. Ayan. So talagang matutuwa kayo kapag ayun, pag natutunan niyo yun sa mga automation sa mga trabaho niyo, tapos yan yung matutunan niyo din yung paano kayo makipag-negotiate sa clients, yung sa paano yung mga script na gagamitin yan para hindi na kayo mahirapan pag kukuha kayo ng clients online. So ayan yung sa QuickBooks, guys, magkakaroon kayo ng QuickBooks account. Pag nag-join kayo sa train, tas pero dito kasi yung sa certification sa QuickBooks na i-guide namin kayo kung paano siya papasa agad. Para yung mapapakita niyo siya sa portfolio niyo, sa profile niyo. Hindi naman ibig sabihin pag meron kayong certificate, ibig sabihin expert na kayo ah. Ang ibig sabihin lang nun, magtitiwala yung client sa inyo kasi nga alam niya siyang gamitin. Kaya niya siyang gawin yung trabaho dun sa QuickBooks kasi nga meron kayong certification sa QuickBooks, which is madi-discuss naman lahat yun sa training. So pwede niyo siya kasing i-unli watch yung mga videos doon, merong OJT sa training, may consultation, may one-on-one. So lahat na provided dun actually sa training pag nag-join kayo sa training actually. Ayan, so ayun yung yung sa training meron din yung sa certification nga na verifiable. Pwede niyo siyang malilink dun sa Credly badge niyo eh na palagi yan pag mag-send kayo ng proposal sa mga job sites. Lagi niyo isasama na to yung Credly niyo na profile. Kasi kitang-kita doon pag certified kayo sa mga software na ginagamit nila, which is ayan, yung sa QuickBooks Online, ay makikita agad doon kung verified talaga siya eh. Ayan, issue ni Intuit. Ayan, so kitang-kita agad talaga doon na talagang certified kayo dun sa software na ginagamit ng client. So palagi siya isasama dun sa proposal niyo, cover letter, yung mga certificate niyo, saka ito nga yung Fredly profile niyo. Lagi siya isasama dun sa cover letter niyo pag mag-a-apply kayo sa mga accounting bookkeeping
jobs. Yeah, especially 'pag mga QuickBooks nga ng mga job posts. Kasi sobrang dami ngayon ngayon per month, ang daming na talaga kayong makuha mga job posts diyan, sa mga freelancing sites. Ayan, so ayun yung ano, yung sa profile ko sa QuickBooks, ito yung sa certificate sa training, ito din yung sa ano, yung sa Upwork ko, and dito talaga ako kumukuha ng client sa Upwork. Ayan, so ano na yan, meron ako doon 52 jobs, 44 in progress na ano doon, na jobs doon sa Upwork. So madami na ako nakuha client sa Upwork. Pero actually kumukuha din ako sa OLJ, kumukuha din ako sa LinkedIn kasi hindi lang Upwork yung merong ano, mga accounting job posts. Kasi lahat 'yan, actually lahat ng mga freelancing sites meron kasi nga lifeblood 'yan ng business, eh, lahat ng business kailangan accounting, eh. Kaya hindi kayo maubusan talaga ng mga opportunity diyan sa ano, sa accounting. Kaya maganda siya kasi nga normally talaga yung mga trabaho din, mga data entry siya yung sa bookkeeping, yung mga sa bookkeeping na mag-input kayo ng mga transactions sa QuickBooks account ng client kasi yun talaga yung kinatatamaran ng mga CPA sa ibang bansa, eh, gusto nila ano lang sila, yung mga tax return lang, mga gano'n. Mabilisan lang, yung mag-audit lang sila, pero yung i-outsource nila 'yan, yung mga bookkeeping task kasi sobrang tedious yan na task na kailangan isa-isahin mo siya ire-record, yung mga transaction ng mga client. Which is ano, malaki yung kikitain niyo talaga dun guys, especially kung ano, kung magaling na kayo sa ang ta-targetin niyo na client siyempre yung malalaking budget na, yun talaga kasi madami diyan mga client, yung mga generous na malalaki talaga yung pasahod nila. Makikita niyo naman kasi yan sa job post, eh. 'Pag yung budget ng client, $3 lang, pang $3 or ang budget niya $20 to $30. Kasi meron naman kasi yung mga client na talagang malalaking pasahod, eh. Meron yung maliliit yung pasahod. Ay depende sa'yo kung ano i-applyan niyo na mga job post 'pag may mga nakita kayong mga job post sa mga job sites. Yan, so yan yung ano ko sa Upwork, ako pinakauna nakukuha ng client talaga sa accounting nung nagkaroon ako ng certification sa QuickBooks. Which is talagang inaano ko yan sa ano, sa requirement ko yan sa graduation, eh, na kailangan merong mga ano yan, mga certificate yung mga graduates natin kasi kahit mga newbie kayo, bago lang kayong pasok dun sa mga job sites, makakuha talaga kayo ng client, eh, kasi meron kayong ipapakitang portfolio, nandun yung mga sample work sa mga hands-on activities natin, meron kayong ipapakitang napakagandang resume, eh, kasi ano yun, kasama yun sa training paano kayo mag-optimize nun, yung talagang ano lang, exclusive lang sa mga accounting bookkeeping yun, eh. Yung sa resume natin na ishe-share paano siya ibo-boost, yung mga cover letter, yung mga portfolio, ayan. So madami na ako nakuhang mga clients diyan sa ano, sa Upwork. Hindi pa kasama yung mga accounting firm na hina-handle natin na ano, sobrang daming mga QuickBooks clients, yung mga accounting firm na kinukuha kong mga client before. So, napakadami nilang mga clients tapos kami yung nagka-catch up cleanup, kami yung nagba-bank recon, nagagawa ng mga yan sa monthly bookkeeping. And so, napakadami ko ng na-experience sa QuickBooks yung lahat actually. And ayun nga, madami pa akong mga accounting software pa na alam maliban sa QuickBooks, pero ito talaga yung pinaka in demand, yung QuickBooks Online guys. Kaya napakaganda yan na makukuha niya yung certification niya ni QuickBooks kasi talagang mabuboost yung profile mo. And ayan, dapat matutunan si QuickBooks kasi siya yung basis, eh, ng mga cloud-based accounting software. So, siya kasi yung pinakauna, si QuickBooks. Kaya 'pag magaling ka na sa QuickBooks, madali nilang mapag-aralan lahat 'yan, yung mga iba't ibang accounting software, eh, kasi naging basis 'yan si QuickBooks 'pag ano, nung gumawa sila ng mga software nila. So, actually 'yan, pinaka-the best talaga si QuickBooks and pinaka-in-demand 'yan. Kasi ayun nga, ito yung mga natutunan ko na ng mga tools na related sa accounting. Which is ayun, na-discuss ko yun yung mga mostly diyan sa mga students natin sa training, paano gagamitin, 'yan. So, ano na 'yan, diyan ako kumukuha ng client sa ano, sa Upwork. Kaya important 'yan yung marunong kayo sa QuickBooks talaga especially kung ay mga ano kayo, ta-targetin niyo talaga accounting kasi yung mga job post talaga sa Upwork, ayan yung makikita niyo yung mga ano, mga about sa QuickBooks, QuickBooks, QuickBooks. Makita yung mga puro QuickBooks yung mga job post dito, eh, may QuickBooks. 'Pag tinanap niyo lang dito QuickBooks, eh. Dami niyan, makita niyo mga QuickBooks, QuickBooks na ano. So, lahat yung madi-discuss sa training yung mga task na ma-encounter niyo sa QuickBooks, eh, yung setup, paano mo siya i-setup, paano niyo siya ano nga, i-o-audit ng mabilisan, yung ano, yung QuickBooks account ng client. Tapos yung sa migration din, paano mo siya ililipat, yung Excel data to QuickBooks, eh, madi-discuss lahat yun dun, eh. Yung mga paano yung gagawin niyo lahat sa QuickBooks nga, tapos yung sa paano yung mga integration ng software, paano yung automation sa QuickBooks, yung mga
ano dun sa especially sa recording kasi napakadaming ways paano mo siya ma-automate yung sa recording nga sa QuickBooks. Ayan, so hindi lang Upwork guys yung puwede niyo applyan nga nag-a-apply din ako sa OLJ, sa LinkedIn, ayan madami kayong puwedeng pagkukuhaan din na ano, na na clients sa ano, sa iba't iba pang mga job sites. Yan, so yan puwede niyo din akong ano, yan i-add sa ano, sa LinkedIn, ayan. So, dito din kasi ako makuha sa LinkedIn. Ay, makukuha niyo 'to lahat, mga certifications na 'to sa training. 'Pag nag-join kayo sa training kaya talagang boosted siya, makita nung client dami-dami mong mga badge, dami-dami mong certificate, ang dami-dami mong mga titles. Ay, so malalagay niyo talaga lahat 'yan, kasi relevant 'yan guys, yung mga makuha niyong, 17 certificate, 12 titles sa paid training. So, napakadami niyong ano, mga makukuha dun na inclusion sa ano nga, sa paid training. Ayan, so 'yan, maganda 'yan yung makapag-start na talaga kayo, kasi ngayon 'pag ano, end of the month, end of the year niyan, naku, napakadaming mga job posts kayong ma-a-applyan, sobrang dami. So hindi lang 'yan sa Upwork, napakadami 'yan sa OLJ, tapos yung mga iba-iba pang mga job sites. Ayan, punta na lang kayo dito sa ano, meron dito 'yan sa 5,000 best na mga jobs, ayan lahat 'yan yung mga rank na mga job sites na puwede niyong pupuntahan, lahat 'yan may ano, may accounting. Type niyo lang palagi QuickBooks, madami kayong makikitang mga QuickBooks diyan na mga ano, job post. Kasi sobrang sikat talaga nun ni QuickBooks, kahit i-check niyo sa Google Trends, siya yung pinaka-in demand, yung QuickBooks Online. Kaya yung pinaka-topic namin sa training talaga QuickBooks, kasi kailangan talaga ayun yung pinaka priority niyo, yung QuickBooks Online. Basta magaling kayo dun sa accounting software na yun, talagang makakuha kayo ng client kahit mga baguhan kayo, sa ano, sa accounting, Yan, so puwedeng-puwede na kasi talaga yan ta-targetin niyo kahit di kayo accounting graduate. Kasi normally kasi talaga yung mga ina-outsource na mga tasks sa mga Asian countries, ayun yung mga bookkeeping tasks, yung mga ano nga, yung mga tedious na tasks yung sa accounting, yung pag-record ng transaction, which is dapat na-automate niyo na yun guys, Yan, so meron nga actually ngayon yung sa kung natutunan niyo 'to yung sa GPT for Work, which is tinuturo ko 'to sa mga students sa training. Meron na yung GPT for ano, GPT for Excel. Nandun na si ChatGPT sa Excel ngayon na ang bilis na lang niyang mag-ano, magre-record ng transaction, especially kung magpo-provide ka na ng list of pays with categories. So 'pag ano 'yan, gagawa na siya agad ng ano, ng mga 'pag ano ginamit niyo 'to yung GPT for Excel, meron dun si Gemini 2.5 na meron siyang access sa web, sa internet, na ayun nga mag-o-automate na siya agad. Kunyari ito yung mga transaction sa bank statement. So mag-a-add na siya agad diyan ng ano, ng payee dito. Lalagay na yung payee name. Important kasi yung payee name guys, especially kung gusto niyong, organize yung recording natin sa QuickBooks, ayan. So 'pag gumamit ka nito, gagamit ka lang dito ng prompt, may gagamitin ka lang na prompt. Tapos yun, siya ng bahala niyan, automate niya na yan. Lalagyan niya na yan ng payee name dito. Siya na yung magre-research sa internet. Tapos yan, 'pag binigyan mo pa siya ng payee, tapos with corresponding na category nga, yung chart of account, siya na din gagawa nun dito sa ano, column C. Ayun, ito yung bank transaction, tapos ayun, siya na bahala dun sa payee name. So ang ganda niya kasi hindi ka na magmamano-mano niya na research dun sa ano, sa internet. Talagang provided na siya agad ng mabilisan. So 'pag may mga ganito kayong mga strategy na gagawin sa client, yung yung isang week na o isang buwan na trabaho natatapos na lang ng isang araw, kasi gumagamit na kayo ng mga ganito, yung mga GPT for Excel, mga GPT for Sheet, meron 'yan mga GPT for Sheet pa na yun sila ng bahala gagawa nito, yung sa especially sa recording, 'yan. So and ayun talagang the best 'yan na ano, yung output nila like eto Amazon tama siya, Uber tama. Kasi ayun yung mga ma-encounter niyo especially 'pag sa credit card sobrang haba nung statement nila, yung credit card statement ng client, ayun talaga yung pinakamatrabahong trabaho sa bookkeeping, sa accounting bookkeeping. Ayan 'pag ano na-automate niyo na siya na gagamit kayo ng ganito, natatapos na agad yung trabaho nito kasi nga ayan meron na yung payee name, tapos dito na lang yung sa category, yung sa chart of account para makapag-produce na nga si QuickBooks ng ano, ng balance sheet, profit and loss, 'Yan, so actually yung sa ano naman, yung sa adjusting entries, CPA na bahala dun, Kasi mostly talaga yung sa bookkeeping, kunyari kung sa bookkeeping lang talaga kayo, ang pinaka-last niyo lang gagawin diyan talaga yung sa reconciliation, kailangan magtutugma siya yung bank statement sa ano, sa QuickBooks nga.
na balance, kailangan tugma siya. Dapat tugma yun. Kung ano yung ending balance dun sa bank statement, sa credit card statement, dapat tugma siya dun sa QuickBooks. And so pag gumagamit kayo nito, kaya niyo sa tapusin yung mga catch-up clean up na kunyari papagawa sa inyo buong 2024. I-record nyo daw lahat yung mga bank credit card transaction sa QuickBooks. Kung gagamitan nyo ng ganito, mga GPT for Excel, pwede tapos na agad yung payee name. Ang kulang na lang yung category. Pag binigyan mo na din siya ng list of pays with category si GPT for Excel, edi siya na bahalang maglalagay nito, mag-fill up ng mga category nga, yung mga chart of account. So ano na siya, natatapos na-automate na yung trabaho. Tapos meron dun sa QuickBooks na mga batch transaction, yung SASANT na kasama na yung pay sa category 'pag nag-import kayo ng bank statement. Kaya tapos na agad yung recording. So ayun, 'pag matutunan niyo 'to guys, napaka-important 'to kasi puwede na kayong kukuha ng multiple client, 'pag ganito na yung mga ginagawa niyong strategy 'pag record ng transaction. Kasi hindi mo na siya imamano-mano pa isa-isang record na dun sa QuickBooks na pa isa-isa mo pa siya. Ta's meron din dun sa QuickBooks yung batch import mo na yung mga invoices. Kaya sobrang bilis na lang ng trabaho ngayon kasi nga 'pag gumagamit kayo ng AI talaga. And ano naman yung mado-double check niyo yan lahat kasi meron dun sa QuickBooks na yung mga books review saka yung client overview na ma-o-audit nila agad yan, yung snapshot ng books kung tama ba yung recording niyo. So, ayun, important yan yung mga strategies nga na pwede niyo gagawin para talaga makakuha kayo ng multiple client guys. Kasi kagaya nito yung sa ano ko, yung sa Upwork ko, sa ano 'to 44 yung iba kong mga clients nasa ano na siya, nakalabas na ng Upwork, kasi nga may kaltas sa Upwork, Pero talagang madami kayong makuhang clients diyan sa Upwork. Kasi diyan talaga ano 'yun, mga urgent yung mga jobs dun, Kaya sobrang talagang ganda niyan 'pag sa job sites kayo nag-a-apply guys, kasi mabilisan talaga hiring niyan. Yung kaka-post lang tapos meron na agad na kuhang freelancer, mga ganyan. So, dapat matutunan niyo 'yun, yung paano siya pakikipag-usap sa mga client, tapos yung sa resume cover letter, paano kayo magagawa nun. Kailangan catchy siya, kasi ang daming mga freelancer yung mag-a-apply dun sa job post. Kailangan unique yung sa'yo, as in the best, yung ano mo, yung cover letter mo. Tapos kailangan mag-a-attach ka ng portfolio para sure talaga na mapapansin ng client, Attach mo yung resume mo, yung portfolio para pansin na pansin talaga ng client. Ay mga important sa job sites guys 'pag mag-a-apply kayo, kailangan catchy siya, yung boosted, yung ano niyo, yung mga logistics na gagamitin para sure na makakuha talaga kayo ng client dun kasi napakadaming mga mag-a-apply dun sa job post dun. So kung ano nga newbie ka lang tapos generic yung ano mo, yung profile mo, yung resume, wala ka talagang makuhang client, so napaka-importante yun nadi-discuss sa training yung sa optimization ng online profile, yung sa resume, cover letter, yung sa ano niyo, portfolio. Kasi dun sa portfolio maglalagay kayo dun yung mga sample works na gagawin niyo sa hands-on activity kasi madaming hands-on activity dun sa training, paano paano niyo siya gagawin, yung mga tasks sa mga client, ayan. And so ayun yung ano, sa LinkedIn din puwede kayong kukuha ng client dito sa LinkedIn. 'Yan, meron kasi dun yung sales navigator na puwede kayo dun kukuha ng mga direct client, magko-connect-connect kayo dun sa mga direct client, mag-offer kayo ng mga freebies bago kayo mag-offer ng accounting service. Magbi-build muna kayo ng rapport sa client para hindi kayo ire-reject nga nung client. Kailangan kasi magbi-build muna ng rapport bago kayo mag-offer ng service nga para hindi kayo i-reject ng client. Kasi usually naman talaga 'pag ano 'yan sa mga direct client, normally hindi naman talaga yung kailangan yung sa mga certification, mga credentials, especially 'pag sa social media sites kayo mag-a-apply. Ang important dun yung ano nga, makapag-build kayo ng rapport dun sa client, ng relationship sa client, bago kayo mag-offer ng service. Kasi usually ang ano dun, nagiging nilang yung qualification nga sa hiring, yung sa attitude, personality, ayan, 'pag mga direct client. Pero 'pag sa mga job sites yan guys, 'pag ta-targetin yung mga job sites, important talaga na boosted yan. Yung profile niyo, meron kayong mga certificates, meron kayong mga sample works, portfolio, kasi job sites yun, 'Pag mga job sites, ang dami nung mga kakumpetensya na freelancer, hindi puwede dun yung mga attitude, personality lang 'pag sa mga job sites, Importante talaga 'yan, yung mga boosted yun, yung mga ano niyo, logistics na gagamitin sa pag-a-apply. Which is ay madi-discuss naman lahat yun sa training. Kaya yun, madami tayong mga graduates sa training nakakuha ng client, kasi nga na-discuss naman lahat kasi dun talaga sa training. Kasi meron pang OJT, may one-on-one coaching, meron pang post consultation, puwede niyo akong i-chat anytime sa Slack. Kasi nasa ano yun, nasa
yung students natin sa chat, sa Slack, meron kaming chat room doon na pwede nila ako i-chat doon anytime, yung mga students sa training. Nasa 14,000 yun yung mga students natin doon sa, ano, sa Slack. So maka-join kayo doon once na mag-join kayo doon sa ano nga, sa paid training. Ayun. So meron tayo yung ano, yung sa Slack chat na ano yan, pwede kayong magtatanong sa akin anytime doon. Pag may mga client na, pwede kayong magtanong anytime para bibigyan ko kayo ng mga tips doon. And ayun nga, pwede kayong makipag-chat sa mga graduates din sa training, yung mga students sa training. Yan, so nasa 14,000 yun yung mga yan doon sa ano namin, sa group chat namin sa Slack. Ayan, so ay doon nyo lang talaga makausap sa Slack. Yun doon sa paid training. Pag may mga questions kayo about sa ano nga, sa pag-a-apply online, ayan. So ayun yung ano, yung sa um, about me. Ayun sa about me, guys. Ayun, so ayun yung ano, yung mga madi-discuss natin today. And yun, ito yung sa Credly nga, maganda yung meron kayong Credly account. Tapos malalagay nyo doon yung credible badge doon sa certificate of completion sa training. And so papasok siya sa skills wallet, yung sa zero din. Madami kasi doon mga nakatag na skills doon sa certificate of completion na badge dun sa training, sa paid training. Ayan, so ito yung mga certification, makukuha niyo lahat yun sa training yung mga, meron na din ako mga certificate. Yan, so yung mga clients na ano ko na-handle ko na sa accounting, yung mga software na ginagamit namin. Ito the best yan yung Zapier, yung ano, Make.com. Pag ano yun guys, natutunan niyo yung mga workflow automation software. Pwede niyo na siyang i-integrate kasi yung mga kahit anong website sa QuickBooks para ma-automate na yung data entry doon, especially yung sa recording ng sales, yan, recording ng mga ano nga, mga transactions, ayan. Maano niyo siya, ma-automate na doon sa ano sa QuickBooks nga. Ayan, so yung sa training naman, ayan, ano naman yung DTI-BRR registered, kaya talagang ano, madami din nag-join talaga sa training, nire-refer ng mga graduates natin sa training, kaya ano, ano naman yan, legit naman yan for sure yung sa training natin. Ayan, so bakit ba freelance accounting? Ba't ba kayo mag-freelance accounting, guys? Kasi nga, yung salary doon, minimum $8 to $50 per hour. So, malaki talaga yung sahod sa ano sa accounting, lalo pag ano nga, magaling ka na sa negotiation ng yung sa rate, pag mga fixed rate na yan. Basta i-base mo lang siya sa audit review mo doon sa client. Merong ano basis yung pricing mo sa fixed rate. Ay, mag-okay na yung client So, ayan, ano yun, ganyan kalaki yung sahod niyo maano niyo sa accounting. Especially kung puro siya mga data entry lang yung mga task niyo. Kasi normally talaga yung sa recording ng transaction, yung mga recording ng mga bank, credit card statement, ayun yung mga usually ma-encounter niyo na task kasi ayun yung ina-outsource talaga. Ina-outsource ng mga clients sa ibang bansa, yung data entry kasi tamad sila doon yung mga data entry nga yung madaming mga recording ng transactions. Ayan, so QuickBooks Online is the most in demand nga na accounting software. Kaya maganda yung magkaroon kayo nun yung certification sa QuickBooks para makapag-apply na kayo online kasi sobrang dami yung mga job posts na ma-encounter nyo, naghahanap sila ng may skills sa QuickBooks nga. Ayan, user-friendly yung QuickBooks, guys. Once na ano yan, lagi niyo na siyang ginagamit. Maano yun siya na madali lang naman siyang gamitin. Saka madami nga mga automation na pwede kang gagawin doon. Which is sa'yo madiscuss lahat yun sa paid training. Para nga matatapos niyo agad yung trabaho. Yan, magagawa na nyo na maayos yung trabaho. Malalaman niyo din naman kung maayos yung trabaho niyo kasi meron doon yung audit sila na tab na makikita agad doon kapag may problema doon sa box ng client. And so, madidiscuss yung lahat sa training, paano yon yung mga strategy tips, paano niyo siya matatapos yung mga trabaho sa ano nga accounting, especially dyan sa QuickBooks Online. And easy to learn and understand, and mostly non-voice kasi siya, guys. So, hindi kailangan niyo magaling kayo sa English pag nag-ano kayo sa accounting kasi normally sa ano talaga yan, yung sa mga numbers, ay yung ano doon, yung mga numbers. Yan, saka flexible schedule siya. So, ang ano talaga kasi yan, dapat pag sa freelancing, kailangan flexible schedule kayo, hindi yung parang nag-work from home lang kayo na ano nga employment pero international client. So dapat iba yun sa freelancing, guys. Sa pag freelancing, ibig sabihin nun multiple client kayo tapos hawak niyo yung schedule. So dapat ano kahit na mga full nakalagay doon mga head accountant, mga ganun, flexible schedule pa din ganyan. So pwede niyo din i-negotiate naman yan pag ano yung mga flexible schedule. Ibig sabihin nun, pwede kayong nag-travel anytime. Depende sa inyo kung kailan siya gagawin. Basta matapos niyo yung ano, ma-comply niyo yung required na hours na nasa kontrata niyo ng client. For example,
sabi mo do'n 40 hours kayo a week. Dun sa client na yon. So, kahit anong oras mo siya puwedeng gawin basta, ma-comply mo nga yung 40 hours na yon. Ayun yung flexible schedule. So, anytime puwede mo siyang gagawin. Siyempre 'pag ano din sinabi mo kung ano yung due date, kung kailan yung deadline, dapat ma-comply mo din yun. Ayan, so ayun kinaganda 'pag flexible schedule, hindi yung fixed schedule na ano kayo yung kunyari every 8 to 5 PM gano'n palagi yung schedule niyo. So, mahirap yung gano'n kasi nga hindi kayo makapunta sa kung saan na gusto niyong puntahan. May mga commitment kayo na gano'n. Pero 'pag ano kasi sa freelance kasi talaga 'pag ano 'yan, dapat flexible schedule kayo. Puwede niyong i-negotiate 'yan sa client na sabihin niyo, "Yung mga other clients ko nga flexible ako, eh," ganyan mga gano'n. Yung ano, yung mga 'pag paano kayo magne-negotiate sa client. And saka long term client siya guys, kasi nga 'pag kayo yung gumawa nung nag-setup ng QuickBooks nila, normally kayo na din yung ano, gagawin nilang, ano niyan, monthly bookkeeper. 'Pag kayo nag-catch up clean up, natapos niyo yung catch up clean up ng books, kayo din gawin niya na ano, na monthly bookkeeper. Kasi nga ano yan, eh, repetitive task and I mean ano siya, back office yan na task na palagi yan kailangan sa, business nga. So, usually long term 'yan yung engagement niyo. Madami akong mga client, matagal na silang ano, client ko sa accounting. Hanggang ngayon client ko pa din, ayan. Tapos meron din yung mga project based na, ayun nga 'pag ano, after end of the year, ayan, next year ulit mag-aano sila, mag-a-avail sila ng service ko, mga gano'n. Basta maayos lang talaga yung trabaho niyo guys and siyempre natuturo naman lahat 'yun sa training, paano 'yun siya magagawa ng maayos yung trabaho talaga sa client. Paano nga siya ma-automate din, eh, na yun madi-discuss dun sa ano, sa training. Ayan, so ayun nga kasi yung accounting talaga, lifeblood yan ng business, eh. You are providing a service that every business and every individual has to have. Meron tayong built-in demand kasi kahit anong business yan, eh, puwede niyong targetin. Kahit anong bansa puwede niyong targetin kasi nga cloud-based yun, eh, si QuickBooks, eh. Kahit sa Antarctica pa yan, sa Europe, sa Canada, puwede niyong targetin yun ng mga client kasi nga yung QuickBooks kasi nga basta may internet ka lang, ma-access mo na siya agad. Yung QuickBooks maglo-login ka lang parang Facebook, kasi ma-access mo na yung ano, yung financials ng client, makapag-record ka ng transaction dun basta meron ka din yung mga source document nga na mapo-provide sa'yo ng client, yung mga bank statement, credit card statement, yan. So dapat ayun meron ka lang ano nga internet, laptop, makapag-work ka na anywhere. Tapos kikita ka ng dollar, ayan. So ang laki ng sahod mo dun sa ano, sa 'pag nag-freelance nga kayo. Puwede mo din siya gagawing sideline nga lang kasi nga hindi naman kailangan yung magfu-full-time ka sa freelance, eh. Ayan, so puwede mo siyang gagawing sideline yung sa freelancing din na kunyari Sabado, Linggo mo lang siya gagawin, puwede naman yun. Tapos puwede mo nga i-outsource sa iba, eh. Kasi hindi naman alam ng client na pinapa-outsource mo sa iba. So ang gagawin mo lang, double check mo palagi yung trabaho kasi nga mamaya hindi maayos yung gawa niya, 'di ba? Ayan, so ayun puwede mo yung papa-outsource sa mga kasama mo sa bahay. 'Pag kunyari di mo na kaya kasi ang dami mo ng client, puwede mo pa-outsource tapos i-check mo na lang, double check mo yung trabaho nila kung okey ba. Pero siyempre maganda din 'yan sabihin sa client or usually ano naman 'yun sa business, eh, kung anong policy mo, ayun ang policy mo. Ayan, so depende naman sa'yo 'yun. Ayan, so ayun yung ano, yung mga puwede niyong ay mga advantages talaga sa freelance na maganda 'tong maging sideline niyo guys, yung additional income. Kasi ano 'to, eh, ayun nga, dollar yung sahod niyo dito. Mas malaki talaga siya kaysa dun sa ayun nga yung ano yun 600 ba ngayon yung minimum wage? Daily 600 ba? Hindi, daily or 500 ba yun? Yan, so yung 500 mo na sahod ng isang araw sa ano nga local employment, isang oras mo lang dito sa freelance nakuha ka ng international client, And so napakaganda nitong ano, maging ano niyo another additional income, yung sa freelance accounting, bookkeeping. Especially yan 'pag natutunan yung automation talaga guys, kasi hindi mo na kailangang i-mano-mano yung recording ngayon sa ano, sa mga cloud-based accounting software. Meron ka ng gagamitin na mga tool para ma-automate, especially 'pag marunong ka ng mga ChatGPT, mga AI chats, yan. Napakaganda nun na matutunan niyo. Para ayun nga, maano mo na siya, magagawa mo ng maayos yung trabaho, ayun and maayos talaga yung mga ano nila, yung pino-provide na output. 'Pag ayan mga gamit ka na ng mga AI chat ngayon, talagang reliable na siya, eh. 'Pag ano mga especially 'pag mga paid plan, yung mga paid, yung mga subscription niyo dun sa mga ano, sa mga AI chats guys, Ayan, so ayun yung ano, yung sa accounting nga talagang ano 'yan, may built-in demand tayo. 'Pag gusto niyo matutunan ng mabilisan yung basic accounting, kasi ayan talaga yung foundation, eh, kailangan maintindihan niyo yung basic accounting, which is kayang-kaya niyo na siyang mapag-aralan yung mga ano ito, yung paano siya maintindihan yung mga accounting terms.
Kasi meron na tayong mga GPT nga, mga ready-made GPTs, especially sa ChatGPT guys. And magandang matutunan niyo ito yung sa ChatGPT. Kasi meron sila din yung mga ready-made GPTs. Actually, nandun si ano si Hector Garcia, yung pinakasikat na instructor sa QuickBooks. Meron siya doon yung QBO GPT assistant sa ChatGPT. So pag ano kasi nag-ano kayo ng ChatGPT guys, meron doon yung ano yung asan na ba 'yon dito. Yan yung sa ChatGPT. Yan pag ano nag-ano kayo dito, meron kayong makita doon um, yung GPTs dito. Wala ba ditong ano, hindi lumalabas. Meron din GPTs na mga ready-made GPTs. Pag nag-ano kayo, sign up kayo. Hindi ko sure kung meron sa free plan pero naka-paid plan kasi ako sa ChatGPT. And so maganda yung mag-ano kayo dito. Sign up kayo sa ChatGPT nga. Meron sila dyan yung mga GPT na version na ready-made siya. Nagawa ng mga coaches, yung mga sikat na ano. Yung sa talaga, meron dun yung mga sa doctor din, yung mga pwede naman nagagamitin para sa mga ano mo, yung mga manghingi ka ng mga advice, yung mga legal, meron na din. Meron din yung mga ready-made GPTs na gawa ng mga coaches, yung mga magagaling sa mga industry nila na pwede mo nang ma-open dun sa ChatGPT ngayon. Kagaya nito, yung sa ano nga, yung mga shared natin dito na mga GPT. Ayan, yung sa Accounting Alley GPT. Ayan yung mga ano nila, yung mga link nila sa ChatGPT. Accountant AI GPT na 'pag nagtanong ka do'n talagang detailed siya as in maintindihan mo siya, 'pag yung mga terms ngayon kasi meron silang bibigay ng mga samples ta's nagbibigay pa sila ng mga tabular for mga comparison, mga real world examples, tapos ang dami mga samples. Kaya maintindihan mo na talaga siya yung mga accounting terms na hindi niyo maintindihan sa basic accounting, ay maintindihan niyo na talaga siya. Kasi meron na yung mga ready-made GPTs na usually yung mga GPTs na yan ano yan yung binabayaran niyan usually 'pag kunyari pumunta kayo sa mga prompt-based na website, may bayad siya. Pero 'pag nag-ano kayo, nag-avail kayo ng ChatGPT, maano niyo 'to, ma-access niyo yan, pati yung kay Hector Garcia na QBO GPT assistant, ayan. So, puwede na kayong gagamit nito guys, yung mga best GPT na ready-made GPTs sa ChatGPT para maintindihan niyo na mabilisan na yung mga accounting terms, hindi kayo mahirapan dun sa mga accounting terms na encounter niyo 'pag ano nga, 'pag nag-ano na kayo, nag-accounting bookkeeping, so naintindihan niyo siya. Kasi important din naman 'yun, yung maintindihan niyo yung mga debit, credit, ayan. Magbibigay siya ng mga samples dun tapos yung mga ano, mga comparison, difference, yung mga ano nga yung naintindihan talaga kahit yung mga mga kids, yung mga fifth grader, mga gano'n, sa ano, sa accounting. Ta's puwede din kayo gagamit ng mga ano nga, GPT prompts, ChatGPT prompts like ayun yung simple definition prompt na ika-copy paste mo lang 'to sa ChatGPT, tapos ayun nga ano na, tutulungan ka niya maintindihan 'yon yung kung ano man yung, nahirapan kayo ng mga terms sa accounting, and create a 4-week accounting learning plan. Ayan, include daily, ano na siya, yung magbibigay ka ng prompt dun, copy paste mo lang 'to tapos yun, ano, tutulungan ka na ni ChatGPT paano mo siya matutunan yung mga terms sa accounting, yung mga hindi niyo maintindihan ng mga terms, 'yan. Kasi mga usually ma-encounter niyo 'pag nag-ano kayo siyempre 'pag nag-try kayo sa accounting bookkeeping, yung mga terminologies sa accounting which is dapat maintindihan niyo talaga siya. Meron na yung, sa ChatGPT nga na mga prompt or mga GPT, ready-made GPT na puwede niyo gagamitin guys, para hindi na kayo mahirapan na intindihin nga yung mga nahirapan kayong maintindihan ng mga ano nga, mga terms sa accounting. Yan, comparison and contrast prompt, puwede din ay gagamitin niyo, compare and contrast the accounting terms in simple language, explain how they are similar. Yan, so the best yun yung mga prompt na 'to gagamitin niyo para maintindihan niyo na agad yung mga terms sa accounting, para makapag-try na kayong mag-ano, mag-apply sa accounting bookkeeping nga. Pero normally naman kasi talaga yung mga tasks, mostly sa ano talaga siya recording, na transaction, which is ano, ang important lang talaga dun yung mga debits, credits, yung mga elements, matutunan niyo guys. Saka meron dun yung sa Coursera, yung kay QuickBooks na ano, na free na basic accounting din na puwede niyong matutunan, para makapag-try na kayo sa ano, mas ma-appreciate niyo kasi si QuickBooks guys, siyempre kung naintindihan niyo 'yun sa basic accounting, which is puwede niyo na siyang gagamitin nga 'to, yung mga prompt, copy paste niyo lang siya sa ChatGPT. Tapos 'yun kung ano yung mga term na hindi niyo maintindihan para
mabilis mo siyang maintindihan or mas mabilis yung learning kasi talaga 'pag gagamit na kayo ng mga AI chats nga. May mga story-based learning prompt and create a simple story, demonstrate how the accounting term ganito works in real life, use everyday language, make the story interesting, and so may mga ganyan na pwede nyo din gagamitin na prompt, story-based learning prompt para mas maintindihan mo siya. And meron ding real-world application prompt, show me how the accounting term ganyan appears in real business situation, give me 2 to 3 current examples, and kaya maintindihan mo na siya eh, pag ginamit nyo to yung mga ganitong prompt. Kaka-paste mo lang siya tapos sa ChatGPT tapos ilagay niyo nga dito yung mga accounting term na nahirapan kayong intindihin nga. Yan yung sa teaching back prompt naman, I need to explain the accounting term ganito to someone who has never studied accounting before. Help me create a simple, clear explanation that includes the definition why it matters. And tapos yung magbibigay na siya talaga doon ng ano, yung madaling intindihin talaga na yung sa, mga explanation sa mga accounting term na hindi nyo nga maintindihan. Ay, gamit kayo ng ChatGPT prompts, yung mga to. Tapos yung ano, yung mga ready-made GPTs nga na the best yun pag ginamit nyo guys kasi talagang iba yung ano nila, yung tirada nila sa yung mga feedback nila pag gumamit kayo yung mga ready-made GPTs kasi talagang ano yun eh, galing yun sa mga gawa ng mga coaches, yung mga magagaling sa industry sa accounting yan. Sila yung gumawa nun. Kaya pag ginamit niyo yun, talagang the best yung ano nila, output nila pag gumamit kayo ng mga ready-made GPTs sa ano sa ChatGPT nga. Yan. Tapos ito nga yung mga best job sites for freelance accountants. And pinaka the best talaga yan si Upwork, guys. Talagang ano yan, sobrang daming job posts yan sa Upwork, especially pag yung mga about sa QuickBooks. Ayan. Onlinejobs.ph, Fiverr, ayan, madami din dyan. Sa LinkedIn Jobs, napakadami din doon. Type nyo lang QuickBooks eh. Ang dami makita doon mga ano, mga job posts na pwede nyo applyan. TopTal, Outsourcely, Freelancer.com, Truelancer, FlexJobs, People per Hour. Lahat yan may mga job posts na accounting kasi nga lifeblood ng business yun eh. Lahat ng mga ano dyan, accounting job posts makikita nyo sa mga job sites na to. People per Hour, Guru, Remote.co, FreeUp, Indeed. Ayan dyan mga nakuha yung mga graduates natin sa training, mga ano nga job sites na pwede nyo applyan para makakuha na kayo ng mga clients online. And so, pag ano kasi talaga yan, meron kayo, especially sa QuickBooks skills talaga, pwede nyo na-applyan yan kahit anong mga job posts yan. Tapos, ano, kahit anong mga job sites, pwede nyo na mapuntahan. So, kahit pare-pareha siya ng online profile, yung mga content no, yung online profile nyo, basta nakapasok kayo doon kasi mga private job sites yun eh. So, yung mga job posts doon, hindi niyo siya makikita pag hindi kayo naka-sign up. Kaya important yun yung mag-sign up kayo sa multiple freelancing sites pag magkukuha kayo ng clients sa online para talagang kita nyo lahat yung mga job posts doon sa mga private job sites. And so, ayun nga yung sa 5,000 best din, makita doon yung mga iba't ibang jobs na job sites na pwede nyo pang puntahan para makapag-apply na kayo online and kumita kayo ng dollar. Tapos nga, makapag ano kayo, multiple clients sa accounting, bookkeeping, and so, pwede kayo kuha ng mga multiple clients nga sa accounting. Basta yung marunong kayo nun yung mga, ano nga, mga hinahanap na skills nila, yan yung QuickBooks, meron kayong mga certification sa QuickBooks kasi pampaboost talaga yan sa mga job sites, pag mag-apply kayo sa mga job sites. Yan. Tapos ito nga yung mga common tasks, guys, ay madidiscuss lahat sa paid training eh. Yan, recording transaction, yung sa reconciliation. Kailangan kasi, syempre, yung mga, ano, yung mga bank account, yung mga credit card account dun sa QuickBooks account ng client, dapat tugma siya tally dun sa ending balance dun sa, ano, sa bank statement, credit card statement. So, important yun sa reconciliation. Ano yan eh, recurring task yan na palaging ginagawa nyo monthly sa client. And kung matutunan nyo din yung payroll tax, which is also included dun sa training, ayan, ano yan, maganda yan na additional add-on service nyo sa client eh. Kasi pwede kayo maglalagay doon ng mga add-on service na ma-offer nyo sa client na ay pag natutunan mo siya ma-upskill, pwede mo din siya ma-offer sa client. Kasi sobrang daming sangay niya ng accounting na daming pwedeng ma-offer ng mga services sa client. And usually yan sa one time naman yung mga troubleshooting, yung tune up pag meron silang mga papareconcile na ano ng mga mga accounts ganyan. Data migration pag i-convert nga siya sa QuickBooks yung kunyari, nasa zero si client, tapos gusto niya lumipat sa QuickBooks, ganyan. Madidiscuss yun sa training, paano yun sa mabilisan na migration ng ano nga, accounting data ng client from one accounting software to QuickBooks Online. Saka yung paano kayo mag-set up ng QuickBooks account ng client pag gusto na ng client mag-transfer nga sa QuickBooks or ano nga, gumamit ng QuickBooks. Yan, yung sa automation din, yung mga, ano, yung sa integration, paano nyo siya
i-integrate yung mga third party apps sa QuickBooks, yung mga website sa QuickBooks, ayan. Which is ano naman na-cover din yun sa training. Tapos yun yung catch-up cleanup. Yung catch-up cleanup naman ay pag mga ano yung mga previous years na hindi pa nabu-bookkeeping or ano yung mga ngayong month na to na hindi pa na-bookkeeping yung mga previous months, ay yun yung catch-up cleanup na task. So ayan, ano din siya, one time din siya, syempre yung sa catch-up cleanup naman. Which is, ay, madidiscuss natin sa, ano, sa training itong mga common task natin dito. Tapos ano pa siya, Tagalog pa siya yung mga videos natin dun sa, ano, sa training. Yan. So ito usually yung mga rate nila doon sa ibang bansa. Yan, yung pag accounting bookkeeping, di pa kasama yung tax payroll doon and 78, 69. Ganyan yung mga hourly rate nila doon eh. Pero sa atin, magkano lang. Yung dinidemand natin pag sa Asian countries, meron nagdidemand $3 lang, meron nagdidemand $5. Ay, depende naman talaga sa inyo paano siya yung sa pricing guys ha. Pero ay pag ano yun, nag-fix rate kayo sa client tapos naka-base siya sa audit findings and nag-okay yung client, eh, dapat kasi may basis talaga yun sa pricing. Pero normally yan, pag sa hourly rate talaga, depende yan sa kung ano yung targetin nyo na client eh, dun sa mga job posts. Meron kasi, makikita nyo naman kasi doon yung budget nga ng client. Kaya kung kunyari gusto nyo malaki na sahod na agad, syempre targetin nyo yung mga client na malalaking budget. Kasi kita nyo naman yun eh, pag sa job post, kung ano yung budget lang ng client for that specific na ano na project, ganyan. Ayan, pero ayun nga, napakababa pa nun yung rate natin na hourly na $5, $10. Sobrang baba kasi sa ibang bansa, ganito yung mga rate nila doon, yung mga hourly rate ng mga certified pro advisor sa QuickBooks. Yan. So, ganyan yung mga hourly rate nila doon. So, actually, pwede nyo din i-demand yan, guys, na ganyan yung mga rate nyo. Kasi, actually, yung standard na ginagawa natin sa ibang bansa din na standard eh. Hindi naman Philippine standard, as in, standard nila eh. So, ano talaga, pwede kayo magdi-demand ng ganyan din mga rates sa mga client eh. And so, mas ano, kikita kayo na malaki sa accounting pag ano nga, yung marunong kayo sa fixed rate na pricing sa client. Which is, ayun, usually binibase yun sa audit findings yun dun sa client. Eh. Magbibigay kayo ng free QuickBooks audit, ganyan initial audit sa client para mag-okay siya sa fixed rate kasi usually doon talaga kikita kayo mas malaki pag fixed rate kayo dun sa client, hindi hourly rate. And normally lang mag-hourly rate kayo kapag ano nga, pag yung volume of data tapos scope of work hindi niyo siya ano nga alam. And mag-hourly rate kayo syempre para hindi kayo lugi sa rate sa client. Ayun, so ayun yung ano, yung sa rate sa pwede niyo i-demand sa client which is sa ano naman sa atin ang usually basis talaga ayan, $8 pinakamababa yung mga nag-join sa training tapos ano pwede nga kami di-demand ng up to $25 per hour ganyan. Depende ko paano yung sa pricing niyo dun sa client din. Which is ayun sa ibang bansa ganito nga yung mga rate nila eh. Malalaki talaga yung mga rate nila dun sa ibang bansa. Ayan, so depende naman sa inyo paano yung sa pricing guys. Pero madami tayong share na tips dun sa training, paid training, paano yung sa pricing nyo sa client. Kasi ito syempre yung mga targetin nyo na client, hindi na mga Asian clients guys. Kasi normal talaga pag Asian clients, mababa yung rate nyo dun eh. Pag mga Asian clients. Ayan, US, UK, ay yung mga tatargetin nyo na mga clients sa ano sa freelance accounting bookkeeping. Kasi yan talaga yung mga malalaking magpasahod. Pag Asian clients kasi madami sila mga ano pa, mga dinidemand na mga ano sila mga um, naga-micromanage mga ganun. Which is na-encounter natin pero ano naman yon pwede kayo mag-target din ng local client, ng mga Asian clients din. Depende sa inyo kung ano yung tatargetin nyo na client. Pero para kumita kayo ng malaki sa freelance, ay yung mga targetin nyo dapat mga US, UK, Australia, Canada, ay yung mga tatargetin nyo na mga clients sa ano sa freelancing. And of course, ayan yung mga sole proprietor, ay usually yung mga tatargetin nyo guys, yung mga usually gagamit ng QuickBooks eh kasi pag mga malalaking company na yon, normally hindi na sila nagamit ng mga QuickBooks na yan. Mga customized na accounting software ginagamit nila. Kaya usually ang tatargetin niyo talaga yan sa freelance yung mga ayan, mga ano lang mga 1 to 3 headcount mga ganon na mga client. Kasi yan talaga yung mga gumagamit ng QuickBooks online. So, syempre madami din yung limitation yan yung QuickBooks which is ano, kaya yung mga malalaking company, customized accounting software yung ginagamit nila. So, ayun yung mga tatargetin natin, yung mga ano lang, sole prop client, yung mga ano lang, yung mga up to 10 lang yung ano, mga employee headcount, ganyan. Ayun yung mga tatargetin nyo sa QuickBooks eh. Ayun yung mga sure na gumagamit ng QuickBooks online. Ayan yung ano, yung sa mga client na targetin nyo guys. Ayan, ito yung mga required natin na skill set sa accounting, sa freelance accounting bookkeeping.
Yan, syempre alam din dapat yung sa ano, may idea kayo sa bookkeeping, yung sa QuickBooks, may idea kayo sa yung sa sales and marketing. And so madi-discuss lahat yan sa training, yung sa ano nga, technical knowledge, technology knowledge, saka yung sales and marketing. Important to. Ang pinaka-important dito sa tatlo, guys, yung sales and marketing. Kasi syempre, kahit na ikaw yung pinaka the best or ikaw yung top one sa board, kung hindi ka magaling mag-market ng skills mo, yung hindi ka marunong ano nga mag-apply or ayun nga, paano mo siya i-communicate sa client yung ino-offer mo na service sa kanila. Ayun. So napaka-important yun yung sa sales and marketing kasi nga kung yung accounting lifeline ng business, marketing naman oxygen ng business. Kaya ito yung pinaka-important, ito yung madi-discuss sa graduation pag ano tapos yung activities sa training, yung sa sales and marketing skills. And nandiyan yung part niyan yung sa optimization ng resume, yung cover letter, kailangan talaga boosted siya, especially kung job sites yung applyan nyo kasi ang dami nyo kakompetensya doon na freelancer eh. Pero ayun talaga yung mabilisan na hiring sa job sites. Kaya important yun na papasok kayo sa job sites para makakuha agad kayo ng client kasi doon talaga mabilisan yung hiring sa job sites eh. So, ayun, yung sa optimization ng mga profile, paano kayo mag-apply sa online, and kasama yun sa sales and marketing, which madi-discuss yun dahil sa graduation pag natapos nyo yung activities sa training. And so, na-discuss ko dun lahat, yung mga strategies, yung mga script ko, yung mga template na ginagamit, pagkukuha ng clients online, and nandun lahat sa, ano yun, sa sales and marketing sa graduation na topic sa training. So of course, ito yung mga kailangan nyo guys. Eh. Kailangan nyo ng laptop kasi hindi kayo makapag-work pag walang ano nga laptop. So important yun kahit manghiram na lang kayo sa relatives kung wala pa kayong laptop. Ayan, so important kasi talaga yung laptop eh para ano makapag-work nga kayo. So ideally kung bibili kayo ng laptop nga ng bagong computer, ayun yung mga ano nga Intel Core i5 pataas, ganyan, Windows. Preferably Windows talaga guys kasi pwede kang gagamit ng mga ano dun eh, yung mga unlicensed na mga software pag sa Windows talaga eh. So preferred talaga Windows eh. Pero pwede naman yung mga MacBook, okay pa din naman yun na mga laptop. Ayan, so yan yung syempre internet, napaka-important yung internet kasi hindi na makapag-work ng walang internet nga. Ayan yung mga kailangan nyo para makapag-freelance na kayo. Yan, syempre yan may mga PayPal, GCash, usually kasi ayan yung mga ano, yung mga payment method natin para ano sasahod tayo sa client. Yung GCash kasi pwede siya ililink sa PayPal, yan para ano nga, para sahod kayo sa ano sa PayPal. Ay Skype, ayan Calendly para dun sa ano nyo, sa booking ng call sa client, yung mga communication app, important yan. Saka yung MS Excel, important din yung guys, yung Microsoft Excel. Pag sa automation kasi yan, paggagamit kayo yung mga GPT for Excel nga, yung mga GPT for work na mga tool. Tapos, meron kasi dun sa QuickBooks nga yung mga automated na mga recording tool na magagamit nyo lang siya kung meron kayong Excel. Ayan, so important yun yung Microsoft Excel. Yeah, madami naman yun yung mga nagbebenta online na ano siya, naka student price, mga ganun, kaya mura lang siya usually yung pag ano, pag bibili kayo sa mga online na mga subscription sa Microsoft Excel. Ayan, so dun sa training, meron dun yung libre na 120 plus na template sa Excel eh, na pwede nyo magamit na freebie sa mga client or ano nga, magamit nyo sa trabaho online. Kasama siya dun sa inclusion sa training. Ayan, so of course, kailangan nyo din na join kayo sa mga freelancing sites. And para nga makapag-apply kayo doon. Ayan, so make yourself visible to the public, optimize your online profiles, register to many job sites. Ayan, important yun guys, para ano nga, um, maka-apply kayo sa mga private job posts kasi hindi nyo siya applyan kung hindi kayo naka-sign up nga doon sa job sites. Ayan. So, important yun yung ano, yung mga job sites nga na magsa-sign up kayo doon. Kahit pare-parehas yan ng content, basta naka-sign up kayo para ma-applyan yung mga job post doon. Ayan. Tapos yan, create attention-grabbing resume nga. Ayan, important yan yung mga logistics nga, yung resume nyo, yung cover letter, yung portfolio. Gagawa kayo ng portfolio nun eh. Ay, mas-share yun sa graduation pag natapos niyo yung mga activities sa training, yung paano kayo gagawa ng portfolio na talagang catchy siya na nandun lahat yung mga certificates, yung mga badges, yung mga titles, tapos yung mga sample works. And so, important kasi yun eh, para mapakita sa client na talagang alam niyo yung software na ginagamit nila. Kasi doon, naka-screenshot yan yung mga gagawin niyo ng mga tasks sa QuickBooks doon sa portfolio. Kaya,
and makikita dun ng client na, talagang gumagamit 'to ng QuickBooks, yan. So, talagang ano, mapapatunayan niyo na may alam kayo sa QuickBooks 'pag meron kayong mga portfolio, eh. And maganda nga yun kapag specific siya by industry, yung portfolio na gagawin niyo kasi puwede yan yung portfolio na gagawin niyo, naka-PowerPoint presentation siya or puwede naman naka-website, ayan, para talagang ano, kaya kita agad, visible yung ano, yung portfolio niyo every time merong mag-check dun sa website. Ayan, so ayun yung ano, yung kailangan niyo especially 'pag sa job sites kayo guys, resume, cover letter, proposal, tapos yung portfolio. Para kahit na baguhan kayo dun sa job sites, especially diyan sa Upwork or sa OLJ, kahit baguhan kayo dun, kahit kahit newbie kayo dun, makakuha kayo ng client kasi nga meron kayong mga optimized na mga profile, yung sa resume niyo, yung cover letter, portfolio, ayan. Lagi niyo isasama dun sa cover letter yon yung Credly badge niyo, yung Credly profile niyo na link para kita agad dun ng client na talagang certified kayo sa QuickBooks, eh, verifiable kasi yon yung Credly niyo na badge. Which is ayun, ano yun, share niyo sa training yung mga exam tips natin and ay paano kayo makakuha ng workaround yung sa free na lifetime na QuickBooks account dun sa training. Ayan, so siyempre kailangan niyo 'yun yung ano, yung magga-guide sa inyo yung ano na makapag-fast track na kayo na hindi na kayo manonood ng napakadaming YouTube videos kasi nandun na siya, ano na siya, nandun na lahat sa training. Na-discuss lahat dun yung mga ano nga, shortcut tips na ginagawa ko sa mga iba't ibang task, naka-detail doon na hindi niyo siya mapapanood siyempre sa ibang mga training videos or sa YouTube kasi nga ano yung mga strategy yun na talagang ginagawa ko sa actual client. So, nandun lahat yon yung mga actual na task na gagawin niyo dun sa training. And ayun, naka-ano na siya dun, naka-compile na lahat dun na hindi na kayo malilito kung anong gagawin, ano gagawin. Kasi 'pag ano, nagkaroon kayo ng client, puwede niyo siyang babalikan kasi only watch yan yung mga videos. Puwede kayo mag-join sa live session kasi meron siyang ano, weekly live session yung sa paid training. So ano siya, talagang madami kayong matutunan sa training. Kasi nandun yung mga ginagawa ko talaga sa mga actual client which is ayun madami kasi ako ngang nakuha na ng client sa accounting bookkeeping. Kaya talagang shine-share ko lahat yun sa mga students sa training. Ayan, so ito nga inclusions sa training guys, napakadaming inclusions dun sa training. So yung 5 short courses saka yung free na lifetime QuickBooks account, eh, meron kasing workaround yun para magkaroon kayo ng free QuickBooks account and share yun dun sa training, yung mga workaround para makuha niyo yung mga ng libre. Ayan, so 1 year access sa 100 plus recorded Tagalog videos kasi yung 5 short courses na yon mga Tagalog yon and ayun nga, ano yun, 1 year access kayo dun, nasa 100 plus yun yung mga recorded videos dun sa website. Yan, tapos meron tayong weekly live session. Yan, so ano yun, 3 to 4 hours a week yon para ma-discuss lahat yung mga questions nyo dun sa mga videos. Pero recorded lahat yun, kaya kunyari hindi kayo maka-join sa live, pwede naman yan papanoorin nyo yung recorded natin kasi pwede nyo siyang i-self-pace yung training. So, ayan, ito yung ano, yung website guys. Pag nag-join kasi kayo, magkakaroon kayo ng access doon, dun sa, dito sa, ano, sa website. And so, ito yung ano, yung, asan na yung ano natin dito, website. Yan, so ito yung sa website. Pag ano, pag nag-join kayo sa training, magkakaroon kayo ng access dun sa website, yung ano, dito sa Mob Consulting. And ito yung ano eh, ito yung website na ma-access nyo pag nag-join kayo sa paid training, guys. And so, lahat ng ano doon, punta kayo dito sa My Courses, ay ma-access nyo na yung ano, yung mga short courses. Pero pag ano yan, pag bagong access nyo, ito kasi yung requirement sa graduation, kailangan tatapusin nyo to. Pero don't worry, lahat yung pumapasa ka sa exam. Kasi meron kaming video guide na eh, pag kunyari nag-fail kayo sa first attempt. Kaya lahat pumapasa sa exam. And so ito yung ano, yung 5 courses. Pag bagong ano lang, bagong pasok nyo sa training, ito lang ma-access nyo muna kasi kailangan tapusin muna natin to. Tapos once na matapos nyo na siya, yung 3 activities, ma-access nyo na din yung mga bonus courses. And important to kasi ito yung may verifiable na credential eh, na malalagay nyo dun sa credit nyo na ano, na profile. Yan, so ito yung ano, yung sa online accounting. Yan, so ito yung mga ano doon, yan, meron tayo sa basic accounting, manual accounting na module 1. Tapos yung ano, yung how to register sa QuickBooks, overview, test drive, subscription, tapos yung sa navigation, tapos yung QuickBooks accountant,
Tapos ayun nga, ito na yung mga sa ano QuickBooks Part 2, yung mga common tasks and setup, recording transaction, using autofill, using copy feature, using online banking, tips on categorizing transaction, paano yun siya kakategorize, bank recon 1 saka 2, data migration, QBO, QBD, QBD to QBO migration, tapos yung sa mga troubleshooting, yung mga reconciliation ng mga iba't ibang balance sheet items, yan yung sa PayPal, inventory, receivables, fixed assets, ay mga ano yan, mga videos yan na nandiyan yung mga actual ano ko, task ko talaga sa mga client, paano yung mga strategy, paano mo siya tatapusin, mga step by step guide. Yan yung mga ano, yung mga third party apps, then yung SaaS Ant para dun sa data migration nga, saka yung batch import ng transaction. Tapos yung paano kayo certified nga sa QuickBooks, yung mga exam tips natin, shortcut tips para mapapasa nyo agad yung mga certification. Papa-boost kasi talaga ng profile. Hindi ibig sabihin na expert kayo kapag meron kayong mga certificate guys ha. Ibig sabihin lang nun, mapagkakatiwalaan kayo ng client kasi alam nyo yung gamitin yung software, paano ginagamit yung software kasi nga meron kayong certification nga. So, ano yung pampaboost talaga yung ng profile yung mga certifications, which is, ay nga, total of 17 certificates yung makuha nyo sa training. Yan, meron din sa zero migration dito, yung sa zero payroll, zero advisor din. Meron kasing short course tayo sa zero. Tapos ayun nga yung sa mga optional activity, hands-on activity. Tapos meron kaming tracker doon para doon sa mga sa requirement nga sa graduation. Ayun yung sa ano sa accounting. Tapos ayun nga pag natapos niyo na yon yung sa requirement sa graduation, ma-access niyo na din to yung sa third party apps naman na ano na mga videos and paano kayo mag-register sa mga third-party apps, yung paano kayo magpapa-certify sa mga third-party apps, saka yung mga review guide. Tapos yung sa zero naman, ay madami yun eh. Lahat yun, kasama na lahat yun sa ano, sa 30-in-1 inclusions guys. And ano yan, talagang based yan sa experience ko yung mga tinuro ko dito sa mga videos. Yan, yung sa US tax naman, US tax intro, mga cheat guides, yung tax softwares, yung individual form 1014 na overview, yung schedule structure, income tax formula, mga information returns, yan, tapos yung mga ways to file taxes, tax return due dates, income tax organizer, ProConnect tax, yung built-in na ProConnect ni QuickBooks na nag-automate na doon yung sa ano nga preparation ng tax sa US. Ayun yung pricing, your tax service din. Tapos meron siyang mga hands-on activity lahat, yung mga, ano nga, yung mga short courses. Yan. So actually, nandito yun sa course outline, yung mga videos nga doon. Yan. So sa US payroll naman, dun sa course outline, yan, yung intro to US payroll, yung full service payroll, yung mga payroll process. Sa US to para matutunan nyo yung US accounting bookkeeping nga. Which is, ano talaga maganda targetin yung mga taga-US kasi ayun talaga yung gumagamit usually mostly ng QuickBooks Online eh. And malaki nga pasahod pag sa US yung mga tatargetin nyo. Yung mga client kasi ilang state yon yung US tapos pwede nyo targetin lahat yon. Kasi nga, pag natutunan nyo to, ayun, tapos automated na siya sa QuickBooks, talagang ano, makakuha kayo ng mga clients sa ibang bansa especially sa US. Yan, so, ayan, payroll tax, yung mga, paano yung computation sa payroll nga, paano nyo gagamitin yung QuickBooks Online Payroll, na para dun sa automation nyo sa payroll nga. Kasi dun sa QuickBooks guys, automated na siya yung payroll na, ano nga, magpapasok ko na lang ng hours doon, tapos siya na bahala mag-compute ng payroll dun sa QuickBooks. And yung zero din, meron din yung zero accounting naman. Same din sila yung mga hands-on activities sa QuickBooks, ay ma-access nyo lahat dun sa ano, sa Zero. Yung common task na di-discuss sa QuickBooks ay hindi nyo madi-discuss yun sa Zero. Kaya maintindihan nyo siya kasi nga parehas din siya. Paano yung sa hands-on activities sa QuickBooks ay hindi nyo gagawin nyo sa Zero pag ano, natapos yung QuickBooks na ano nga, na requirement. Ayan, so ayun yung sa ano sa zero din. Meron din yung mga hands-on activities, yung practical test, yung sa zero, saka yung sa mga other courses. Ayun, so ang dami niyang inclusions. Tapos, ay nga dito sa ano, meron kami doon yung Google Drive ng bawat courses. Yan, so lahat yung ma-access nyo, like dito sa, ito yung sa online accounting na course na Google Drive namin. Yan, nandun yung ano, yung mga dami na mga documents na matatry nyo ma-input dun sa QuickBooks. Tapos, ayun nga, meron dito yung mga training PDFs sa QuickBooks, tapos yung certification exam guides, yung manual accounting templates, tapos yung cash flow projection ng mga sample actual work, yan, tapos yung mga resources sa Elite Pro Advisor,
Tapos ayun nga yung sa mga template, yung welcome packet template. Meron ako dito yung sample resume ko din, bookkeeping, yung mga bookkeeping packages, yung mga sample proposal, yan, na related sa lahat sa sa accounting yan, exclusive sa mga accounting bookkeeping na nga freelancers. Yan yung cover letter, sample answer sa Upwork questions, yan, madami tayong pricing worksheet, yan, 300 free tools. Tapos yung sa US, ito yung sa Zero, sa 200 plus, yung mga resources. Yan yung Zero resources, mga activities, mga templates, yung mga checklist. Tapos yung sa onboarding, ayan. Yan. So, ayun yung yung sa Zero. Tapos yung, meron din sa US payroll, ayan, na na mga templates, ayan, mga cheat guides, ayan, nandito lahat sa mga cheat guides, yung mga taxability guide, mga ganyan, sa sa US payroll. Tapos ito din yung sa US tax din, ayan, yung mga filing status table guides, form schedules, checklist, yung mga checklist nga dito, tapos yung cheat guides, mga templates. Ayun, so ayun yung yung sa Google Drive, nasa yun guys, nasa 200 200 plus. Yan. Ayun nga, mayroon din yung 120 plus na customizable Excel templates for your clients. Tapos, ayun nga, meron pa kayo yung group chat sa Slack na chat nyo ako doon anytime. Tapos, meron tayo yung 1 year consultation nga, yun dun sa sa training na pwede nyo kayo chat anytime pag may mga client na kayo. And so, 1 year access lahat yun. Tapos, meron kayo doon yung 17 certificates nga na makuha. Tapos, 12 titles pa. So ito yon. Ito yung 17 certificates, QuickBooks Certificate of Completion na pwede nyo ma-add dun sa Credly nyo na profile kasama ng QuickBooks badge nyo na verifiable badge. Tapos yung Zero Certificate of Completion pagkatapos niya yung hands-on activity sa Zero. Tapos US Payroll Certificate of Completion pagkatapos yung US Payroll, yung US Tax din, ayan, pagkatapos yung activity doon. Meron din tayong OJT nga after ng graduation. Yan, magkakaroon din kayo ng OJT certificate na pwede niyong din niya papakita sa mga prospect client. Tapos Certified QuickBooks Pro Advisor Certificate, Certified Zero Advisor, Certified QuickBooks, yung level 1, yung QuickBooks Pro Advisor dito na certificate. Tapos itong QuickBooks Advanced, ito na yung level 2 level 2 na Pro Advisor. Nakasama siya doon. Pagkatapos niya yung mga bonus courses. And QuickBooks Payroll Certified, Zero Payroll Certified, Zero Migration Certified, HubDoc Certified. Ayun yung makukuha niyo sa training natin. Which is ayun talaga pag napasok niyo to sa mga portfolio niyo, kahit local employment yung nyo, applyan nyo guys, talagang mapapawaw sila sa nyo, sa mga credentials. Kasi lahat to, mga relevant to na certifications na pwedeng-pwede nyo malalagay sa resume nyo, sa online profile, sa portfolio. And so, yan, important yan ng mga certifications na talagang papaboost sa mga logistics nyo na gagamitin pag mag-apply kayo online. Kahit sa mga local employment, pwede nyo gagamitin yan A recommendation letter, magbibigay din kami recommendation letter sa mga prospect client nyo para i-hire agad kayo. Yan, yung Zero Payroll certification, yung mga templates, yung one-on-one coaching, yung mga graduates natin may one-on-one para dun sa mga actual client nila. Zero Migration Certification, OJT, exclusive access sa mga short courses, pag meron tayong mga bago pang short courses and magkakaroon kayo ng access doon yung mga mag-join sa training. Sample discovery call script, yung mga script na ginagamit, yung mga pricing calculator template nandun, yung mga ginagamit ko sa mga client, strategy roadmap na palaging ibibida sa client during discovery call, tapos yung paano kayo mag-audit ng box ng client ng mabilisan. And ChatGPT din, madidiscuss doon yung mga bookkeeping packages, ay nasa 200 plus nga yun, yung nasa Google Drive na mga resources. And tapos lahat yan may mga actual hands-on activity na magagamit niya. Meron kasi din yung mga dummy na mga source document na magagamit niya para makapag hands-on activity kayo mismo doon sa software. Kaya hindi kayo shock pag nakakuha kayo ng client, hindi niyo alam gagawin. Kasi nga, magagawa mo na siya agad doon sa training maintindihan mo na siya paano gagawin. And so, meron doon yung sa Zero Migration Certification din, tapos meron free checking ng mga online profiles, resume cover letter, meron nga assistance dun sa QBO Payroll sa QBO Level 2, pagkatapos niya yung bonus courses, tapos yun yung mga additional titles pa nga dun sa mga third-party apps. Sa yung 30-in-1 inclusions kasama doon yung 5 short courses nga saka yung
free lifetime na QuickBooks account na, meron nyo kasi kami yung workaround dun para magkaroon kayo ng free na QuickBooks account nga sa training. So ayun yung ano, yung mga makukuha niyo sa training, which is talagang makakatulong yan 'pag gusto niyong mag-try nga sa freelance, yung sa freelance accounting bookkeeping, guys. Kasi napakadaming opportunity niyo talagang makukuha online since lifeblood ng business yan, yung accounting. Kahit anong business yan, mata-target niyo siya, ma-offeran niyo ng accounting kasi nga lahat ng business kailangan ng accounting. Ayun, ito yung mga graduation video topics, yan. Yung mga madi-discuss sa graduation 'pag natapos niyo yung activities kasi may requirement talaga sa ano yan, sa training na kailangan matapos niyo yung mga certification kasi talagang papa-boost yan ng profile niyo, especially kung mag-job sites kayo, mag-a-apply kayo sa mga job sites. Yan, so pagkatapos niyo yung requirement sa graduation, makasama kayo sa graduation. So ano naman yun, monthly naman yung graduation. So pwede kayo mag-join, 'pag natapos niyo na yung ano, yung mga activities nga sa training. And building your Canva resume, tips on getting clients, yung mga strategy tip natin, paano kayo kukuha ng mga client dun sa mga job sites, sa direct client sa LinkedIn. Kasi normally talaga doon 'pag kukuha kayo ng mga direct client, and the best yun sa LinkedIn kasi nandun talaga yung mga small business owners, sa LinkedIn. Mag-ano kayo dun, ko-connect muna kayo sa mga business owners dun. And how to optimize your online profiles, portfolio, yung resume, cover letter, ma-discuss lahat dun. Interview hacks, pricing your clients, writing your templates, yung mga templates, paano siya gagawin. Saka mag-share pa ako dun yung mga limited training certificates na related sa accounting, dun sa ano, sa training. So ang dami kong mga shine-share dun sa mga students sa training. Ayun, self-paced naman yun, guys. So pwede niyo siya gagawin anytime nga. Tapos ayun nga, yung mga videos nga, yung mga materials na link, nandun siya lahat sa website, eh. Saka meron din ako shine-share dun sa Slack nga yung mga links sa mga activities sa training. Ayan, so meron tayong weekly live session kasi siyempre lagi kasi yung nag-a-update, 'pag may mga update, bagong update dun sa software, dun na siya nadi-discuss talaga sa live session, dun sa 'pag nagla-live para ano nga, updated yung mga students sa training. So meron din yung weekly na live session na although kunyari hindi kayo maka-join dun sa live, puwede naman yun na, hindi kayo mag-join sa live session, papanoorin niyo na lang yung recorded kasi meron dun sa website na puwede sila magpapasok dun yung mga students sa training na ano, na dito sa ano, sa website meron dun yung questions thread na 'pag kunyari hindi sila maka-join sa live, puwede naman kayong ano, mag-i-input lang dito ng question, comment lang kayo dito sa questions thread para madi-discuss ko in detail sa weekly live. Kasi kung kunyari hindi kayo maka-join ng live session kasi may weekly live session sa ano, sa training, ay puwede naman yun, input niyo na lang dito yung mga questions niyo sa questions thread para ma-discuss ko in detail sa weekly live. So kahit hindi kayo maka-join, okey lang. Panoorin niyo na lang yung recorded live kasi madi-discuss ko yung detail dun sa ano nga, live session kahit na hindi kayo maka-join. Basta input niyo lang yung mga questions niyo dito sa questions thread page dun sa website. Ayan, so ano, yun yung ano, yung sa questions thread dun. Yan, so kahit di kayo maka-join ng live, okey lang. Recorded kasi lahat yun, yung mga live session. So puwede niyo din papanoodin yung mga upcoming live sessions sa mga batches kasi ano yun, lagi naman yan pumapasok dito yung mga recorded live ng mga ano nga, mga bagong batch para updated kayo if ever may mga bagong updates nga sa ano, sa QuickBooks, ayan. Yan, so ano siya, mapapanood niyo din dun sa ano, sa website nga. Available lahat yun dun sa website. Ayan, so yan, you can watch the videos anytime. 'Pag may mga client na kayo, puwede niyo babalikan yung mga videos, ano naman yan, only watch. Tapos yan, jot down notes kayo dun. You can ask questions sa'kin nga anytime via Slack kasi nandun ako sa Slack palagi sa ano, yun dun sa mga students natin sa training. Ayan, so ayun yan yung ano, yung sa training schedule, 1 week sa week 1 nga manonood kayo ng mga videos dun. Tapos yan, jot down notes kayo para ma-familiar kayo dun sa mga ano nga, yung mga topics sa ano nga, sa freelance accounting bookkeeping. Yan, tapos yun sa week 2 dun na start yung ano, mga activities yung sa certification, tapos yung mga hands-on activities. Kasi mag-hands-on activity tayong actual na meron kayong gagamitin ng mga dami na documents para ma-try niyo siya, yung software. Tapos yun, meron tayo dun yung practical test, yung pinaka-quiz dun sa training. And para siyang ano, simulated OJT na meron kayo dun tatrabahuhin na ano, na accounting task dun sa test drive ng QuickBooks. Then ayun, after niyo matapos 'to, yung mga certification ay ga-graduate na tayo sa training and ayun, ma-access niyo na yung mga other inclusions pa sa training.
So ayun yung ano, yung sa training schedule. Yan. So lahat naman guma-graduate sa training, ang ano lang dun kailangan bibigyan niyo ng effort kasi yung sa mga activities nga. Siyempre hindi naman kami magpapa-graduate ng student ng hindi gagawin niya yung activity kasi important yun guys, yung alam niyo yung mga common tasks kasi hindi naman puwede yung mag-a-apply kayo ng hindi niyo alam yung mga trabaho, 'di ba? So ayun, ano yun, requirements yun sa graduation yung matapos niyo yung mga activities sa training, which is magagawa niyo naman yun kasi meron tayong walkthrough dun sa ano, dun sa live sessions. I-wa-walkthrough ko dun yung mga gagawin niyo na activities sa training. Saka yung mga shortcut tips nga dun sa live session. So ayan, yung sa ano guys, puwede kayong mag-join dito para matutunan niyo na nga yun sa freelance accounting, bookkeeping, and andun na lahat kasi sa training yung mga gagawin niyo na mga tasks, paano niyo siya gagawin, paano kayo makipag-communicate sa mga client, paano kayo mag-sell ng service sa mga prospect client. Ayan, so na-discuss na lahat dun kasi ayun palagi ko talagang ano na, ayun yung ano ko, eh, talagang forte ko yung sa accounting nga, 'pag yung sa QuickBooks, ayan. Kaya talagang mashi-share ko lahat yun dun sa training, paano niyo gagawin yun, yung paano kayo kukuha ng international clients, magtatrabaho kayo ng accounting, bookkeeping sa mga client, mga non-voice yun na task, tapos ano nga, kita kayo ng dollar, ayan. So maganda yan na maging another source of income niyo. Ayan, batch 54 mag-start na siya actually by next week, eh. Ayan, August 18. So join na kayo guys kung kaya niyo mag-join sa training. Kasi ano naman yan, monthly naman yung training. So pwede kayong mag-join anytime naman. Pero ayun, monthly siya. So by batch kasi yan sa training. So wait niyo siya pag ganyan. Usually ano yun eh, third week ng month yung start ng training. Usually yan. And so yung next natin na batch sa August 18 na siya. Then kapag mag-register kayo, and click niyo lang yung enroll now dun sa website, yun sa mabconsultingph.com natin. Tapos click get started. And so actually ano yun, naka ano na siya, discounted na yun 70%, as in sobrang laking discount na yun, 70% nandun na lahat, eh, kung makita niyo yung inclusions talaga, ang dami niyong makuhang inclusions dun sa training. And ayun nga, hindi naman ako mahirap kausap dun sa Slack 'pag may mga questions kayo kasi ano naman Tagalog naman tayo palagi dun sa training nga. Madali naman tayo magpaliwanag din kasi talagang I make sure na hindi siya yung, mahirap intindihin yung mga 'pag mag-e-explain ako sa mga students sa training. And ayun, nagbibigay talaga ako ng mga shortcut tips kasi maganda talaga yung natatapos yung trabaho agad, eh, mabilisan na na-automate na siya. Ayan, so share lahat yun dun sa training kasi ayun talaga yung ginagawa ko sa actual client, yung mga videos dun sa training. Ayan, so get started lang tapos meron kayo dun yung mga personal details na pipil-upan lang dun sa enrollment form. Ta's yun, ano siya, madami tayong mga ano dun, yung ito, mga payment method, and meron dun yung credit card para ano nga magbabayad kayo ng ano, puwede yung installment yun, yung credit card. O yung sa ano naman meron din yung Bill-is, eh, yung sa buy now pay later na magbabayad lang kayo ng maliit na DP para magiging na siya installment. Meron din sa ano GrabPay yung mga ano 'to, ah, mga GCredit, yung mga Shopee Pay, gano'n, mga installment, eh, puwede niyo i-avail yun dun guys sa ano, dun sa enrollment form natin. Ta's yun yung mga other pa na payment method dito, eh, puwede yan yung Cebuana, 7-Eleven. Yan, so nandun naman madaming mga option para makapagbayad kayo sa training. Meron dun nga yung sa study now, pay later para installment siya, yan puwede din yan, ma-try niyo guys. May ano lang requirement dun si Bill-is para dun sa mag-a-avail ng installment nga. Ayan, so ang dami na nun mga inclusions nga sa training, and ay napakalaking ano nun, opportunity na makapag-try kayo nun since sa freelance natin para hindi na kayo aasa sa ₱600 a day na sahod, 'di ba? So, puwede na kayong kikita ng ano, ng dollar niyan. Ayan, so upload your payment receipt after niyo ma-fill up yung personal details, tapos ayan, wait kayo ng mga 24 to 48 hours para ma-verify yung payment, 'yan, so mag-send kami ng confirmation email nun once na-verified na yung payment. Saka yun nga, yung sa ano, yung sa access niyo, course access, mag-start yun, 1 day before ng start ng training. So magbibigay kami na ng course access once na may fi-fill upan kayo na form nun, eh, para ma-access niyo siya after namin mag-send ng Zoom link para dun sa orientation. So usually, first day kasi ng training ay orientation siya, and don't worry, recorded naman yun yung orientation. So, ayun ano siya, yung course access magkakaroon kayo nun, 1 day before ng ano ng start ng training. So, if mag-join kayo this ano batch 54 guys, ayan ano yun, sa Sunday nun, Sunday yung start ng access niyo sa training.
meron na kayo fi-fill up dun na form na isa namin sa ano, kasama ng Zoom link dun sa orientation natin for orientation ng batch. Ayan, so hopefully mag-join kayo sa paid training kasi talaga madami kayong matutunan doon. Kaya meron tayong nasa 13,000 na yung mga nag-join natin sa training and ang daming nang nakakuha ng mga ano, mga yung mga international clients nga ng mga hindi naman mga accounting graduate din. Madami tayo diyan yung mga nag-join sa training na mga nag-retire na kasi nga wala na ginagawa kasi ano na, nasa bahay na lang ng mga ano, mga mommies niyo pwede din yung mga ano niyo, yung mga daddies, mommies, wala na ginagawa sa bahay, puwede na kasing gawing sideline 'to, 'yan sa freelance accounting. Hindi naman kailangan yung sobrang galing niyo dito kasi ayun nga, more on sa ano siya, recording talaga. Ayun kasi ina-outsource talaga yung sa recording na task, yung data entry sa ano, bookkeeping. Ay yung pinaka-tedious talaga, yung pinakamatrabaho na usually ma-encounter niyo 'pag nag-ano kayo, nag-apply-apply kayo sa mga job post. 'Yan yung catch up, clean up, ayun yun, eh, 'pag catch up, clean up, madami yun na mga months na ire-record niyo yung mga bank statement, credit card statement, sobrang sobrang dami. Ayan, so meron na tayong mga ways para mapabilis 'yan yung sa recording. Which ay kayang-kaya niyo 'yun kahit nga ano, hindi kayo mga accounting graduate nga. Pero ayun nga, maganda din 'yun, yung meron talaga kayong basic knowledge sa yung sa accounting, yung sa basic accounting. Which is ayun nga, puwede niyo gamitin yung mga ChatGPT prompts, yung mga ready-made GPTs, yan para talagang maintindihan niyo agad siya na mabilisan yung mga terms sa accounting, ayan. So actually nga, ang dami diyan, yung mga freelancer, wala silang mga alam sa mga ina-applyan nila pero ang lalaki ng sahod, may mga client. Kasi actually ang daming ways pagkuha ng client, puwede yung dun kayo mag-apply sa mga dating sites, sa pagpunta kayo sa Boracay, sabihin niyo lang na nag-aano ako, nag-offer ako ng bookkeeping, mga gano'n. Madaming mga ways pagkuha ng client, puwede din ano, mag-ano ka lang, magpaganda, magpa-sexy, pakuha ka ng client, eh. So, hindi naman palaging basehan yung kailangang expert kayo, madaming years of experience. Hindi naman kailangan palagi yun, eh, kasi napakadami diyan mga freelancer, wala namang alam dun sa ino-offer nilang service pero kumikita ng malaki sa freelancing. So, depende naman talaga 'yan sa inyo kung paano niyo nililimit yung sarili, I mean yung mga limiting beliefs kung ano 'yan, kung ano ba 'yan. So, hindi 'yan palagi sa basehan yung ano, yung kailangan madami na experience, madaming certificate or kailangan madami na experience nga. So, ano 'yan, hindi 'yan basehan palagi guys sa meron diyan yung sa attitude, sa personality, nagandahan ng sobra or sexihan or ano ano pa yun, nabudol, ayan. So, ang daming mga puwedeng gagawin actually pagkuha ng client, eh. Pero ayun nga, yung sa training siyempre, nandun na lahat, eh, kung ano yung mga gagawin niyo. So, hindi naman kayo ma-scam ng client 'pag kumuha kayo ng client dun sa ano, 'pag natapos niyo yung training natin kasi nandun talaga lahat yung mga ma-encounter niyo na task online 'pag nag-apply kayo online nga. Kasi siyempre at sa dami na natin ng experience, eh, share natin lahat yun sa ano, sa training. Ayun, so ayun guys, hopefully mag-join kayo sa paid training. Ayan, madami tayong mga ano dun, mga share na knowledge about sa ano, sa accounting, ayan, para makapag-apply na kayo online. Wait, check ko nga yung mga ano niyo dito, questions natin. Check natin yung mga questions bago tayo mag-end ng call. Wait lang, ano ba 'tong ano natin dito? Yun, meron ditong hiring, si Sir Jerome, apply na kayo dito. Hands-on training, ano po kasi 'to, ano 'to, meron siyang live session ta's meron siyang mga pre-recorded videos, eh, nasa ano nga 'yan, 100 plus yung recorded videos sa training tapos meron pa tayong live session. Actually, nasa 40 hours yun yung ano, yung sa, online accounting sa QuickBooks lang, nasa 40 hours yon. Hindi pa kasama yung hours na igugugol niyo sa activities nga kasi madami talagang activities dun sa ano, sa training. Pero ayun nga, puwede niyo siya self-paced yun guys, yung puwede niyo siyang gagawin anytime, basta update niyo lang ako sa progress niyo. Kasi puwede kayong mag-join sa graduation every batch, eh, ng next batch, ganyan. Puwede nga kayong mag-transfer sa next batch din kung kunyari hindi kaya ng schedule, ayan. So, ina-allow naman namin yun dun sa training. Ano pang question natin dito? Yan, so self-paced naman siya. So puwedeng hindi kayo mag-join sa ano, yung sa schedule ng training. Puwedeng yung depende kung kailan niyo siya tatapusin kasi ano naman yan, ayun nga self-paced siya, 1 year access yung sa training natin. Ayan, so 40 hours nga yun, hindi kasama pa dun included yung ano, yung mga activities na gagawin niyo, yung mga igugulgol niyo sa activities. So, ayan, puwede niyo siyang gagawin anytime kasi nga recorded naman lahat, like yung sa live session, recorded siya. Tapos yung ano nga,
Yung mga activities naman, puwede niyo siyang gagawin kung kailan kayo available. Especially 'pag mga ano kayo kasi 'di ba, yung mga nagtatrabaho pa kayo sa local employment, yung mga locally employed, puwede niyo pa din siya gagawin. Like puwede niyo siyang gawin ng Sabado, Linggo lang, ganyan. Kung kailan lang kayo available nga. Basta matapos niyo siya, ma-comply niyo siya yung activities na requirements sa graduation, ay makasama kayo sa graduation. Puwede din panoodin niyo yung recorded na graduation na lang or isasabay kayo sa next batch na live graduation kasi ano naman yun, live batch naman yun sa training. Ayan, so kailangan yung, any laptop naman actually puwede naman sa ano, sa freelance accounting bookkeeping guys kasi yung QuickBooks naman parang parehas siya ng Facebook, eh, basta nakapag-login kayo ng Facebook, makapag-login din kayo ng QuickBooks kasi ano naman yun, para siyang Facebook nga yung QuickBooks na maglo-login ka lang ta's ma-access mo na yung books ng client. Pero ang ideal, ayun talaga yung mga matataas yung mga Intel Core siyempre 'pag madami na kayong client siyempre mag-ha-hang yung computer niya 'pag ano nga maliit lang yung memory niya 'di ba? So dapat ano nga kung kunyari bibili na kayo ng bagong laptop para sa freelancing nga dapat yung ano na Intel Core i5 pataas na, yan yung mga targetin niyo na laptop. Pero any laptop puwede naman. So kahit ano nga yung mga notebook lang na laptop puwede basta ayun nga merong Excel, nada-download na-install si Excel guys, important kasi talaga yun si Excel, Microsoft Excel. Tapos ayun nga nakakapag-login kayo sa Facebook, for sure 'yan makapag-login din kayo niyan sa QuickBooks. Kasi ano naman 'yan, para maglo-login na kayo, ayan para ano, ma-access niyo yung QuickBooks account ng client. So ayun lang naman yung ano dun. Okay, so I think, okey na tayo. Don't worry, monthly naman 'to yung webinar natin. Hindi ko nga alam bakit nawala yung mga webinar natin sa ano, sa FB. Nade-delete na yata siya pero ipapasok na namin 'to yung sa webinar sa ano nga, sa sa YouTube or sa website para anyone can watch yung sa recorded natin na pre-webinar for today. Okay, so I think okay na tayo guys. So hopefully nga mag-join kayo sa training kasi madami kayong matutunan talaga dun sa training na ma-apply nyo talaga 'pag ano nga nag-try na kayo mag-pursue ng freelance accounting bookkeeping. And so I think okay na tayo guys. Thank you so much sa pakikinig. Hopefully madami kayong natutunan sa webinar natin. Kita-kits na ulit tayo sa next na webinar. Good night everyone. Thank you so much. Bye.